share and subscribe. My Master. Kabanata 11:11 hanggang 11:20. Bumaba at patayin ang mga tao. Nagsalita ang Lotus Root Incarnation na nagpatigil kay Yang Yiyo, ang orihinal na katawan. Sa kanyang mga mata, ang pagkakatawang tao ng Lotus Root ay talagang iba sa iba pang siyam na pagkakatawang tao. Tila mayroong higit na espiritual na enerhiya sa kanyang mga mata kaysa sa iba pang siyam na pagkakatawang tao. Kung hindi dahil sa kontrol ng isip ng kanyang orihinal na katawan, talagang iisipin ni Yang Yiyo na ibang tao ito. Nakangiting ikinaway niya ang kanyang kamay at inihagis ang isang itim na damit sa pagkakatawang tao ng ugat ng lotus. Naiintindihan niya ang lahat. Ang pagkakatawang tao ng Lotus Root na ito ay talagang independent sa kanyang orihinal na katawan at maaaring magsanay at kumilos ng nakapag-iisa. Ito ay napakahirap, at ang resulta ng sariling paglilinang ay hindi maaapektuhan ng orihinal na katawan. Sa madaling salita, hindi katakataka kung ang pagkakatawang tao ng Lotus Root na ito ay makakahabol o makakalampas pa sa orihinal na katawan sa hinaharap. Matapos maisuot ng Lotus Root Incarnation ang kanyang mga damit, ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, dapat kang tumutok sa paglilinang sa hinaharap. Kung nais nating magkaroon ng tatag sa mundo ng paglilinang, dapat tayong magkaroon ng lakas. Okay, pupunta ako sa Chenkunpot Space para magtanim. Mas mabuting hindi na lang muna ako magpakita bago pa ma-improve ang cultivation level ko. Tretuhin mo lang ito bilang isang trump card. Sabi ng Lotus Root Incarnation. Okay, maaari kang magtanim sa espasyo ng Chenkunpot at pag-aralan ang paraan ng alchemy at pagpino. Hindi mo magagawa nang wala ang dalawang bagay na ito sa hinaharap. Kinausap ni Yang Yiyo ang Lotus Root Incarnation, kakaiba ang pakiramdam, na para bang nakikipag-usap siya sa salamin. Dahil ang pagkakatawang tao ng ugat ng lotus ay ang kanyang sarili. Matapos makapasok ang Lotus Root Incarnation sa Chenkunpot, nagkaroon ng ideya si Yang Yiyo at inalis ang formation. Ang pagkalkula ng oras, isa pang buwan ng paglilinang ang lumipas. Kalahating taon na ang nakalipas mula nang umalis siya sa bahay. Nang maalis ang porma sayon, ang siyam na clone ay nagbagong anyo sa siyam na daloy ng liwanag at nag-drill sa kanyang katawan at nawala pagkatapos ng pag-iisip. Tungkol sa siyam na clone, alam ni Yang Yiyo na maaari niyang ilagay ang mga ito sa kanyang katawan sa isang pag-iisip, dahil ang siyam na clone mismo ay gawa sa asensya ng dugo at espiritual na enerhiya, at sila ay enerhiya at kapangyarihan, ngunit ang mga Lotus Root clone ay hindi maaaring gawin, dahil ang Lotus Root clone ay mga tunay na clone at umiiral ng independyenta. Tito Grandmaster. Matapos tanggalin ang porma sayon at ang siyam na clone ay naalis, ang boses ni Xiang Waking ay umalangaw sa kanyang mga tainga. Shinger. Nilingan ni Yang Yiyo ang kanyang ulo at nakita si Xiang Waking na tuwang-tuwa na paparating. Congratulations to the Master for his great magic power. Pagkatapos ay dumating ang malaking katawan ng Five Elements Beast, at tila gumaling ang mga pinsala ng Five Elements Beast tulad ng dati. Ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, magaling kang mambabala. Kamusta ang sugat mo? Nakatingin sa Five Elements Beast, nakangiting tanong ni Yang Yiyo. Salamat sa basbas ng Panginoon, gumaling ito tulad ng dati. Ang bibig ng Five Elements Beast ay tila kasing tamis ng pulot, at walang bahid ng pagmamataas sa mga salita nito, o hindi bababa sa hindi sa harap ng amo nitong si Yang Yiyo. Mula nang magising, narinig ng Five Elements Beast mula kay Xiang Waking ang tungkol sa paglilinang ni Yang Yiyo ng Nine Avatar. Nakita rin niya na si Yang Yiyo ay nababalot sa Nine Avatars formation. Sa pagkakataong iyon, nabigla siya. Bilang isang Five Elements Beast na ipinanganak mula sa langit at lupa, mayroon siyang natural na sensitivity na wala sa mga ordinaryong nilalang. Siya rin. Nakakaalam ng ilang lihim ng langit at lupa, gaya ng Nine Avatar. Mula sa sandaling ito, alam ng Five Elements Beast na mayroon siyang ganoong master, na hindi isang kawalan, at sinamantala pa niya. Ang mga nilalang na ipinanganak mula sa langit at lupa ay may mga lihim ng pamana ng langit at lupa. Alam ng Five Elements Beast kung ano ang potensyal ng master na maaaring linangin sa Nine Avatar sa hinaharap. Kung hindi pa rin siya kumbinsido sa kanyang puso pagkatapos na sapilitang supilan ni Yang Yiyo noong una, ngayon ang huling bakas ng hindi kumbinsido sa kanyang puso ay ganap na nawala. Nararamdaman ng Five Elements Beast na si Yang Yiyo ay dumanas ng malalaking pagbabago sa buong katawan niya. Bagamat ang kanyang kaharian ay nasa antas pa rin ng distraction, ang Five Elements Beast ay nakakaramdam ng kakaibang takot kay Yang Yiyo, kaya ngayon ay patuloy na siyang nambobola. Nagulat si Yang Yiyo sa pagbabago ng Five Elements Beast, at hindi niya ito masyadong inisip, ngunit nahulaan niya ng kaunti. Anyway, sa kanyang mga mata, ang Five Elements Beast ay talagang hindi magandang bagay. Kung hindi dahil sa hindi sinasadyang pagkakahuli sa bagay na ito, siya at si Xiang Waking ay namatay sa kamay ng Five Elements Beast.
Pagkatapos tumawa at pag-alitan ang Five Elements Beast, tinanong ni Yang Yian si Xiang Waking, kumusta ang 5 Chi Chao Yuan grass? Nag-mature ito more than a month ago. Hinukay ko ito ayon sa mga kinakailangan ng Grandmaster Uncle. Inabot ni Xiang Waking ang isang jade box kay Yang Yian habang nagsasalita. Okay, dapat pumunta din tayo. Halos kalahating taon na rin simula nung lumabas ako. Hindi ko alam kung kamusta ang Xingchen Gate. Matapos tanggalin ang 5 Chi Chao Yuan grass, nagpa siya si Yang Yian na bumalik sa lalong madaling panahon. Ang kalahating taon ay isang kisap mata lamang para sa isang magsasaka, ngunit maraming bagay ang maaaring mangyari. Pagkatapos ng lahat, nag-aalala pa rin ako na maraming babae sa Xingchen Gate ang mabuli. Sa pagkakataong ito para hanapin ang 5 Chi Chao Yuan grass, para kina Yang Yian at Xiang Waking, ipinaliwanag nito na napakalaki ng ani. Bagamat labis din itong kapanapanabik at halos mawalan ng buhay, itinuring din itong nakamit ang layunin at sa wakas ay nakuha ang 5 Chi Chao Yuan grass. Binuksan ni Xiang Waking ang kanyang likas na talento sa dugo, at nagkaroon ng malakas na talento upang kontrolin ang lahat. Ang kanyang paglilinang ay umabot sa maagang yugto ng Fusion Realm, na isang malaking pagpapabuti. Para naman kay Yang, siya ang big winner sa buhay na ito. Tinulungan niya si Xiang Waking na gisingin ang kanyang dugo at natulog sa isang babae. Sinakop din niya ang 5 elementong hayop na pinalaki ng langit at lupa bilang isang bundok. Ang susi ay ang 5 elementong hayop na ito ay kasing lakas pa rin ng isa sa panahon ng kalamidad. Hanggat siya ay nakaligtas sa malaking kapahamakan, siya ay tunay na makakapasok sa kagubatan ng malalakas na lalaki sa mundo ng paglilinang. Bilang karagdagan, si Yang ay nagle-inang ng 10 avatar, at ang kanyang paglilinang ay tumalon din ng 3 antas, na pumasok sa mahusay na kasakdalan ng kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu, na itinuturing ding tiwala. Si Daoer lang ang walang nakuha. Siya ay inilagay sa espasyo ng Chenkun Pot ni Yang at hindi na lumabas. Sa pagkakataong ito, lumabas siya kasama si Daoer upang hanapin ang 5 chi na damo ng Chao Yuan, ngunit nasagasaan niya ang 5 elementong hayop, na ginawang inutil si Daoer. Siyempre, si Daoer ay walang kredito kay Yang Yio. Hindi bababa sa natagpuan niya ang bungang tinek, na nagbigay daan kay Yang na matagumpay na linangin ito sa espasyo ng palayok ng Chenkun. Tara na! Sabi ni Yang Yian habang inaakay si Xiang Waking na tumalon papunta sa likod ng 5 Elements Beast. Umuungol. Sa mahabang dagandong, ang 5 Elements Beast ay pumailang lang sa langit. Ang kapangyarihan ng 5 elemento ay natipon sa ilalim ng mga paa at paa nito, na naging dahilan upang ang 5 Elements Beast ay napakabilis. Tumatakbo sa hangin, ang 5 Elements Beast ay nagsimulang umikot sa paligid ng 5 Elements Land sa isang malaking bilog, at sa wakas ay sumugod kaagad na may mahabang dagandong. Ang pag-upo sa likod ng 5 Elements Beast ay napaka-stable, hindi man lang matigtig, at ang pakiramdam ni Yang Yian ay mahusay. Gayunpaman, sa oras na ito, naramdaman ni Xiang Waking ang emosyonal na pagbabago-bago ng 5 Elements Beast, at pagkatapos ay nagtanong, 5 Elements Beast, nag-aatubili ka bang umalis dito? Sinabi ng 5 Elements Beast sa mahinang boses, kung tutuusin, ito ang lugar kung saan ako ipinanganak. Mula sa oras na ako ay nagkamalay hanggang sa oras na ako ay ipinanganak, 10,000 taon na ang lumipas, hindi pa ako umalis sa 5 elementong lupain. Ngayon ay talagang nag-aatubili akong umalis bigla. Ang pag-alis ay hindi nangangahulugang hindi nababalik. Maaari kang bumalik anumang oras na mawalan ka ng bahay sa hinaharap. Hindi kita paghihigpitan. Inaliw ni Yang Yian ang 5 Elements Beast. Bilang isang kyusyo na tao, higit niyang naiintindihan ang puso ng 5 Elements Beast, at binigyan siya ng pangako na hindi niya ito paghigpitan. Ang 5 Elements Beast ay tuwang-tuwa at sinabing, "Salamat, guro." Actually, wala lang. Ako ay nasa 5 elementong lupain sa loob ng 10,000 taon mula noong ako ay isilang. Hindi pa ako lumabas. Naisipan ko na ring lumabas para makita ang outside world. Sa pagkakataong ito ako ay mapalad na maging bundok ng guro, at nangyari lang ito. Mas mambabla. Hahaha. Ang dalawang tao at ang hayop ay nag-uusap habang lumilipad, ngunit ang bilis ng 5 Elements Beast ay hindi mabagal. Mabilis itong tumakbo sa himpapawid na parang bulalakaw sa kalangitan, patungo sa Stargate. Makalipas ang 3 oras, nakita na ni Yang Yio at Xiang Waking ang Star Mountain. Nandito na tayo, lumipad tayo pababa. Sabi ni Yang Yio sa 5 elemento. Okay, Master. Agad na lumipad pababa ang 5 Elements Beast. Nang 100 metro na ang layo, nagbago ang mukha ni Xiang Waking at sinabing, mukhang may umaatake sa gate ng bundok, Grandmaster. Nakita rin ni Yang Yio na sa labas ng gate ng Stargate, may daan-daang tao na galit na umaatake sa gate ng Stargate. Nangyari ang kanyang inaalala.
Hindi na kailangang sabihin, ang mga taong ito ay tiyak na mga sekta sa pangalawang antas na binanggit ni Li Fenggayo. Ang balita na ang Tianyuan sect ay nawasak at ang Xingchen sect ay ipinanganak ay alam pa rin sa mga sekta na ito. Gusto nilang umakyat sa tuktok at maging master ng milyon-milyong milya ng Xingchen Mountain Range. Ang Xingchen sect, nakakaunti lang ang mga babae, ang pinakamagandang batong dapat gawin. Nanlamig ang kanyang mga mata at sinabi niya, pumunta ka at patayin mo sila. Sobra na ang mga taong ito. Talagang naglakas loob silang salakayin ang gate ng bundok. Obviously, nilakasan nila ang hangin at alam na ang Xingchen sect na ngayon ay may lakas ng ilang babae, kaya't inatake nila ang Xingchen sect nang walang pag-aalinlangan. Sa mundo ng paglilinang, ang pag-atake sa tarangkahan ng bundok ng isang sekta ay isang nakamamatay na awayan. Dahil ang mga taong ito ay naglakas loob na salakayin ang Xingchen sect, dapat ay pinaplano nilang sirain ang Xingchen sect. Kaya sa sandaling ito, nakipag-usap si Yang Yiu sa Five Elements Beast at Shang Waking na may layuning pumatay. Kabanata 1112 mamamatay ka ba kung hindi ka magmayabang? Ang Xingchenman Mountain Protection Formation ay hindi nasira ng Tianyuan sect noon, pabayaan ang mga sektang ito sa pangalawang antas. Sa sandaling ito, sa loob ng Xingchenman, pinangunahan ni Li Fenggayo si Shang Wuhuan at iba pang 8 babae na seryosong maghintay. Wala sila sa posisyon, ngunit binantayan ang gate ng bundok. Mapula ang mukha ni Li Fenggayo. Mula nang salakayin ang Xingchenman ng Tianyuan sect libu-libong taon na ang nakalilipas, hindi na nito naibalik ang dating kaluwalhatian. Sa pamamagitan ng Pormasayon, tumingin siya sa labas ng Pormasayon, sa 100 o higit pang mga tao mula sa 5 sekta ng pangalawang antas, at nalungkot, ang isang tigre sa isang patag na lupain ay binubuli ng isang aso. Noong maluwalhati ang Xingchenman, hindi pa banggitin ang mga sekta na ito sa pangalawang antas, kahit na ang mga sekta na may unang antas sa ibang mga lugar ay kailangang magbigay ng mukha, ngunit ngayon ay binubuli sila ng mga sektang ito sa pangalawang antas at direktang nagkakaisa upang salakayin ang gate ng bundok. Isa lang itong malaking kahihiyan. Ang tarangkahan ng bundok ng isang sekta ay isang mukha, at ang kasalukuyang Xingchenman ay katumbas ng pagsampal sa mukha. Galit na galit si Li Fenggayo kaya nanginginig ang buong mukha niya, namumula ang mukha, at gusto niyang magmadaling lumabas at patayin ang lahat ngayon. Alam din niya na hindi sinira ng mga taong ito ang pagbuo ng proteksyon sa bundok ng Xingchen sect. Ang dahilan kung bakit sila nagkaisa upang salakayin ang Xingchen sect ay dahil nakita ng mga sekta na ito na bumagsak ang Xingchen sect at nais nilang salakayin ito upang ipakita ang mga nilalang ng Xingchen Mountain sa loob ng 1,000,000 milya. Kahit na nawasak ang Tianyuan sect, hindi kaya ng Xingchen sect ang pinakamataas na posisyon sa Xingchen Mountains. At ngayon, ang pag-atake nila sa Xingchen Gate ay isang senyales. Upang makipagkumpetensya para sa pinakamataas na posisyon sa Xingchen Mountain sa loob ng 1,000,000 milya, kailangan nilang tumapak sa Xingchen Gate upang makarating sa tuktok. Dahil alam nilang lahat na ang kasalukuyang Xingchen Gate ay bumababa, kahit na sila ay atakihin, maaari lamang silang maging isang pagong. Si Li Fenggayo ay napuno ng puot. Kung hindi niya naalala ang mga tagubili ng Grandmaster Uncle bago ito umalis, na huwag buksan ang gate ng bundok at lumabas bago sila bumalik, talagang lalabas siya para makipaglaban ng desperadong. Siyempre, alam ni Li Fenggayo sa kanyang puso na hindi makatwira na buksan ang gate ng bundok at lumabas ngayon, na irresponsible sa 8 babae sa likod niya. Sinabihan siya ng dahilan na huwag lumabas, ngunit ang mga tao sa labas ay talagang sobra. Kuya, lumabas tayo at labanan ang mga bastos na ito. Masyadong malayo ang kanilang pupuntahan. Galit na sabi ni Shang Wuhuan habang nanlilisik ang mga mata niyang phoenix. Oo, ate, lumabas tayo at labanan sila. Nag-echo din ang ibang mga babae. Mapait na sinabi ni Li Fenggayo, labanan. Paano lumaban? Mayroong higit sa 100 tao sa labas, 5 pangalawang rate na sekta ang sama-samang umaatake, 3 Panginoon sa unang yugto ng kapigatian ang nangunguna, 5 ang nasa yugto ng pagsasanib, mahigit 20 ang nasa yugto ng pagkagambala, at ang iba ay 12-12 ng mga master na wala sa katawan. Paano tayo lalaban? Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, dapat nating alalahanin ang tagpong ito ngayon. Dapat nating tandaan ang kahihiyan ngayon. Ito ay resulta ng paghina ng ating Xingchen sect at ang resulta ng ating mahinang paglilinang. Ang pagharap sa napakaraming kaaway ngayon, kung mayroon din tayong 3 magsasaka sa yugto ng kapigatian, maglakas loob tayong lumaban kahit na wala tayong yugto ng pagsasanib. Ngunit ngayon ay hindi tayo ng ahas, dahil tayo ang may pananagutan sa muling pagkabuhay ng Xingchen sect. Naaalala mo ba ang mga kapwa alagad na namatay? Iniwan nila ang kanilang mga mapagkukunan sa paglilinang at maging ang kanilang panghabang buhay na mga kasanayan upang. Dahil sa iyo, ikaw at ang iyong mga kapatid na babae ay lahat ay may paglilinang ng 5 elemento ng kaharian ng mga espiritu.
Ang dahilan kung bakit ginawa ito ng mga kapwa ni Nuno ay umaasa sila na balang araw ay maibabalik natin ang kaluwalhatian ng ating sekta. Kaya alam kong galit ka, at bilang senior mong kapatid, mas galit ako sa'yo, pero alam kong kailangan nating tiisin. Kailangan nating maghintay, hintayin ang pagbabalik ni Lolo na tiyuhin at Shinger. Ang tiyuhin ng Lolo ay ang nakababatang kapatid ng tagapagtatag ng sekta, at siya ang tagapagligtas ng ating Xingchen sect. Kailangan nating maniwala sa tiyuhin ng Lolo. Pagbalik niya, siguradong good news ang hatid niya sa amin. Matapos maitanim ang elixir at mapabuti ang paglilinang ng bawat isa, tiyak na maibabalik natin ang kahihiyang dinanas natin ngayon sa 1,000 beses sa hinaharap. Bagamat galit si Li Fengyo, makatuwiran pa rin siya at sinabi kay Xiang Wuhuan at sa 8 babae ang tungkol sa mga kalamangan at kahinaan. Gaya ng sinabi niya, ang 5 sekta sa pangalawang antas ay dumating sa pintuan ngayon. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawang panig, at walang posibilidad na magkaroon ng away. Sa sandaling ito, kung lalabas tayo at lumaban dahil sa galit, ito ay panliligaw lamang sa kamatayan, na naaayon sa puso ng ilang mga sekta sa pangalawang antas. Ang layunin ng mga sektang ito ay tumapak sa Xingchen Gate para makarating sa tuktok. Nang marinig ng 8 babae ang sinabi ng panganay na kapatid na si Li Fengyo, kinagat nila ang kanilang mga labi at tumahimik. Talagang tulad ng sinabi ng panganay na kapatid na babae, maaari silang magkaroon ng kanilang kasalukuyang paglilinang, at mabuhay pa sa saradong Xingchen Gate, dahil ipinasa sa kanila ng kanilang mga kapwa ni Nuno ang kanilang mga mapagkukunan sa paglilinang at panghabambuhay na kasanayan, upang magkaroon sila ng 5 elemento ng Xingchen Gate ngayon. Nais ng mga kapwa ni Nuno na ibalik nila ang kaluwalhatian ng Xingchen Gate balang araw. At ang hitsura ni Yang Yiyo ay isang Diyos na tagapagligtas para sa kanila. Totoo na nang umalis ang ninuno na tiyuhin na si Yang Yiyo, sinabi niya sa kanila na huwag umalis sa gate ng bundok at hintayin siyang bumalik. Ngayon ang tiyuhin ng ninuno ay lumabas upang maghanap ng mga elixir sa loob ng kalahating taon at hindi pa bumabalik, ngunit sa halip ay kinubkob ng 5 sekta ng pangalawang antas. Sa sandaling ito, umaasa ang lahat na ang tiyuhin ng ninuno ay makakabalik sa lalong madaling panahon, pinuhin ang mga elixir, at hayaan ang lahat na mapabuti ang kanilang paglilinang. Sa katahimikan, biglang narinig ng mga babae ang isang pamilyar na boses sa labas ng gate ng bundok. Naghahanap ka ng kamatayan, patayin silang lahat ng hindi nag-iiwan ng kahit isang piraso ng baluti. Nagulat si Li Fengyo nang marinig niya ang boses at sinabing, boses ba iyon ng Grandmaster? Pagtingin sa labas ng formation, nakita niya ang mga figure ni Yang Yiyo at Xiang Waking, nakatayo sa likod ng isang malaking halimaw at nagmamadaling bumaba mula sa langit. Sa itaas ng tarangkahan ng Xingchen Gate, ang espiritual na pakiramdam ni Yang Yiyo ay tumagos at alam ang mga detalye ng mga magsasaka na kumukubkob sa Xingchen Gate. Mayroong 3 sa unang yugto ng kapigatian, 5 sa pinagsamang yugto, at ang iba ay hindi nababahala. Tinanong niya ang 5 Elements Beast, maaari bang harapin ni Xiao ang mga magsasaka sa panahon ng kapigatian sa ibaba? Ang 5 Elements Beast ay ngumisi at sinabi, Guro, hindi ko kayo minamaliit ng mga tao. Kung ikukumpara sa mga halimaw, malayo ka sa parehong antas. Pagkatapos sabihin iyon, naramdaman niyang may mali siyang nasabi, at mabilis na idinagdag, ang ibig kong sabihin ay mga ordinaryong tao. Ang mga taong tulad mo na likas na matalino ay likas na hindi kasama. Master, wait and see lang. Ang 3 tao sa unang bahagi ng kapigatian sa ibaba, maaari ko silang kainin ng buhay sa ilang mga galaw. Habang nag-uusap ang 5 Elements Beast, lalo itong naging mayabang, at bago pa nito nalaman, lumabas na naman ang catchphrase nito. Pinandilatan ito ni Yang Yiyo at sinabing, mamamatay ka ba kung hindi ka nagyayabang? Tingnan mong mabuti, boy. Iyan ay 3 magsasaka na nakaligtas sa makalangit na kapigatian at nasa maagang yugto ng kapigatian. Hindi ka pa nakaligtas sa makalangit na kapigatian, kaya bakit ka nagyayabang? Ito ay laban sa buhay, huwag mo akong pababayaan. Natahimik ang 5 Elements Beast nang pinandilatan ito ni Yang Yiyo, at pagkaraan ng ilang sandali, malakas niyang sinabi, Guro, hindi ako nagyayabang. Ako ang nag-iisang 5 Elements Beast sa mundo. Huwag mo akong tingnan na parabang hindi ako nakaligtas sa malaking kapigatian sa langit. Gayunpaman, nagtitiwala ako na makakaharap ko ang 3 magsasaka sa unang bahagi ng kapigatian. Sa pagkakataong ito, nagsalita ang 5 Elements Beast. Napakaseryoso niya, na nagpatigil kay Yang Yiyo, ngunit hindi niya pinabulaanan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, okay, iiwan ko sa inyo ang 3 magsasaka sa unang bahagi ng kapigatian. Kung hindi mo sila may baba, haharapin kita ng ganito. Binaliwala lang niya ang 5 Elements Beast, iniisip na mas mabuting hayaan ang taong ito na magdusa ng kaunting pagkawala, upang hindi siya maging ignorante sa kailaliman ng mundo. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala tungkol sa 5 Elements Beast.
Kahit na hindi niya matalo ang tatlong magsasaka sa unang bahagi ng kapigatian, hindi siya mamamatay. Ang taong ito ay talagang isang matalinong tao. Kaya niyang labanan ng husto ang 5 ulo na ahas sa 5 Elements Land. Tila ang 5 Elements Beast ay magiging isang napakalakas na karakter sa isang tunay na laban. Bukod pa rito, ang 5 Elements Beast ay mayroon pa ring maraming likas na mahiwagang kapangyarihan na hindi pa nagagamit. Nais din niyang makita kung gaano karaming mga trick ang taong ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Xiang Walking, Shinger, sumama ka sa akin para harapin ang 5 magsasaka sa Fusion Realm. Okay. Tumango si Xiang Walking. Nagpipigil siya ng galit nang makita niya ang kanyang amo na inaatake ng mga taong ito, at nagutos siya sa harap ni Yang Yiu. Bagamat si Yang Yiu ay nasa great perfection of the spiritual separation realm na ngayon, at ang kanyang kaharian ay tila napakahina, pagkatapos maglinang sa 9 Venerable Realm, nang ahas siyang harapin kahit ang isang cultivator sa Tribulation Crossing Stage, lalo na ang isang cultivator sa Combination Realm. Ang siyam na kapangyarihan ng siyam na clone ay maaaring bumuo ng isang porma sayon sa isa't isa. Itinuturing na ngayon siyang na isang taong may dakilang mahiwagang kapangyarihan. Matapos mag-usap ang dalawang lalaki at ang hayop, sila ay umungal at nagmamadaling bumaba. Ang 5 Elements Beast ay nabulunan ng mga salita ni Yang Yiu. Sa pagmamadaling magpakitang gilas ay agad itong naging kidlat at naglaho. Sa susunod na sandali, lumitaw ito sa tabi ng isang cultivator sa maagang yugto ng Tribulation Crossing Stage na parang multo, at sa dagandong, kumamaw ito sa kanya. Boom! Si Fan Tianping, ang elder ng Glazed Gate, ay agad na dumura ng isang subo ng lumang dugo at lumipad pabalik. Bago pa lang, narinig ng mga tao ng 5 pangunahing sekta ng Glazed Gate, Flame Sect, Water Yuan Palace, Tiger Yang Mountain, at Spiritual Heaven Sword Sect ang dagandong sa kalangitan at nagulat sila. Pagkatapos, lahat sila ay tumangala sa subconsciously at natagpuan ng isang lalaki, isang babae at isang halimaw na lumitaw sa itaas ng kanilang mga ulo. Ngunit bago pa sila makapag-react, si Elder Fan Tianping ng Liuli Gate ay nagsuka na ng dugo at lumipad palabas. Ngayon ay nakita ng lahat na ang halimaw ang nagpakita ng tunay nitong anyo. Kailangan mong malaman na si Fan Tianping ay nasa unang yugto ng Tribulation, ngunit madali siyang naalis ng isang halimaw. Nang nagulat ang lahat, biglang bumagsak ang isang sword energy mula sa langit. Chapter 11-13, Clone Space Array to Kill the Enemy. Ang sword energy na nahulog mula sa langit ay natural na espada ni Yang Yiu. Ang malalakas na magsasaka sa bukid na nag-react ay mabilis na nagkalat at umiwas sa isang iglap. Halimbawa, 2 cultivator sa Tribulation Realm at 5 cultivator sa Fusion Realm ay mabilis na umiwas sa espada. Ngunit ang mga cultivator na iyon sa Spiritual Disciple Realm at Out-of-Body Realm ay nasa isang miserableng kalagayan. Boom! Ang malaking sword energy ay bumagsak at patuloy na sumisigaw. Mahigit 10 tao ang namatay kaagad sa ilalim ng espadang ito, at maraming mga magsasaka ang nasugatan. Sino ang naglakas loob na umatake? Ang 2 Tribulation Realm cultivator mula sa Lingtian Sword Sect at Shuiyuan Palace ay nagulat at nagalit. Sa sandaling ito, nahulog mula sa langit sina Yang Yiu at Xiang Walking 20 metro ang layo mula sa kanila. Lumapit ang 5 Elements Beast at buong pagmamalaki, Guru, kita mo, hindi ako kailanman nagyayabang. Talagang nagulat si Yang Yiu sa lakas ng 5 Elements Beast. Akala niya noong una ay nagyayabang lang ang lalaking ito. Ngayong nakita niyang sinampal ang isang Tribulation Realm cultivator gamit ang isang kuko, napagtanto niya na ang 5 Elements Beast ay hindi nagyayabang. Ngunit ngayong napag-isipan niya ito, una niyang inihambing ang labanan sa pagitan ng 5 Elements Beast at ng 5-headed snake sa isang ordinaryong cultivator sa Crossing Tribulation Period, na halatang mali. Kailangan mong malaman na ang 5 Elements Beast mismo ay isang kakaibang hayop, malayo sa pagiging maihahambing sa isang cultivator sa Second Super Stage. Normal lang para sa isang cultivator sa unang bahagi ng Crossing Tribulation Period na makasample ng isang kuko. Noong una, medyo nag-aalala ako, ngunit ngayon ay tila hindi na kailangang mag-alala. Ang mga taong ito ay maaaring manatili ngayon, na tama lamang para sa kanila na itatag ang kanilang prestihiyo. Pagkalipas ng libu-libong taon, nais ng Xingqianmen na maging master ng Million Miles of Xingqian Mountains muli, at ang kailangan nila ay isang bautismo ng bakal at dugo. Ngayon magsimula tayo sa mga taong ito. Naisip ni Yang Yian na ang mga taong ito na pumunta sa Xingqianmen upang salakayin ang gate ng bundok ay hindi dapat ang mga malalakas na lalaki ng 5 sekta sa pangalawang antas, at malamang nasubukan nila ang mga ito. Sa pag-iisip nito, malamig na ngumiti si Yang Yian at sinabi, ito ang tagapagtatag ng Xingqianmen, Yang Yian. Kung pupunta ka para salakayin ang Xingqianmen, kung gayon, pumunta sa impyerno. Pagkatapos ng malamig na boses, ang Dragon Slaying Sword ay kuminang ng maliwanag, at umungal, patayin.
Agad na umalis ang 5 Elements Beast at siyang walking. Sa tatlong cultivator na nasa maagang yugto ng Crossing Tribulation, ang isa ay nasample na ng mga kuko ng 5 Elements Beast at hindi na bumalik sa field. Ang natitirang dalawa ay naging biktima sa mga mata ng 5 Elements Beast at agad na sumugod. Direktang sumugod sina Yang Yiyo at siyang walking sa 5 cultivator sa Combined Realm. Para sa mga magsasaka sa Spiritual Severing Realm at sa Out-of-Body Realm, maaaring hindi sila papansinin ni Yang. Sa ilalim ng 9 Avatar, normal na pumatay sa parehong level sa loob ng ilang segundo at lumaban sa iba't ibang antas. Tuwang-tuwa si Li Fengyo at ang 8 babae sa Xingchen sect. Nang makita na sina Yang Yiyo at siyang walking ay malubhang napinsala ang mga tao ng 5 sekta sa sandaling lumitaw sila, isa-isa silang natuwa. Sumigaw si Li Fengyo, "Mga kapatid, sundan mo ako para patayin ang kaaway." Ang pagbuo ng proteksyon sa bundok ng Xingchen sect ay binuksan, at si Li Fengyo at ang 8 babae ay lumipad palabas at sumama sa labanan. Sa kabilang banda, napakagaan din ng loob ni Yang Yiyo nang makita niya sina Li Fengyo at siyang Wuhuan at ang iba pang mga babae na lumalabas para pumatay. Ang plano niya ay lipulin ang kalaban. Ngayon sa pagsali ni Li Fengyo, na nasa maagang yugto ng Crossing Tribulation, nagkaroon siya ng mas magandang pagkakataon. Isang away ang sumiklab, sina Yang Yiyan at siyang walking ay humarap sa 5 cultivator sa fusion stage. Hindi nakalimutan ni Yang Yiyan na gamitin ang kanyang kalamangan sa sandaling gumawa siya ng hakbang. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, siyam na clone ang lumitaw sa paligid at direktang pinalibutan ang 5 magsasaka sa yugto ng pagsasanib. Ang 5 cultivator sa yugto ng pagsasanib ay hindi sineseryoso si Yang Yiyan, na nasa napakahusay na yugto ng paghihiwalay ng espiritu. Sino ang nakakaalam na sa isang kisap mata, ang katawan ni Yang Yiyan ay kumikislap, at siyam na magkaparehong Yang Yiyan ay lumitaw sa isang iglap, kabilang ang orihinal na katawan, sa kabuuan ay 10. May sumigaw, 9-level realm. Nang lumabas ang mga salitang ito, ang 5 magsasaka sa yugto ng pagsasanib ay nagulat, ngunit wala silang masyadong pakialam. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang mga mata, si Yang Yiyan ay itinuturing na nasa siyam na antas na kaharian, ngunit siya ay nasa Spirit Separation Realm pa rin, habang sila ay nasa Fusion Realm, na may malaking pagkakaiba sa realm, at walang suspense sa totoong laban. Ngunit sa susunod na sandali, alam ng 5 magsasaka sa unang yugto ng pagsasanib na sila ay mali. Dahil walang inaasahan na ang siyam na clone ni Yang Yiyan ay bubuo ng porma sayon sa isang iglap pagkatapos nilang lumabas. Ngumisi si Yang Yiyan sa kanyang puso. Ito rin ay isang pagtatangka para sa kanya na gamitin ang kanyang siyam na clone upang mag-set up ng isang battle array. Alam ni Yang na ang kanyang siyam na clone ay hindi malakas sa teorya, ngunit ito ay naiiba pagkatapos na bumuo ng isang porma sayon. Maaari niyang ganap na gamitin ang kapangyarihan ng siyam na clone at ang kapangyarihan ng kani-kanilang mga katangian. Ginto, kahoy, tubig, apoy, lupa, kulog at kidlat, hangin at ulap, yin siya, kalawakan. Ang siyam na kapangyarihang ito ay maaaring walang malaking kalamangan sa kapangyarihan sa pakikipaglaban ng mag-isa, ngunit kapag ang mga kapangyarihang ito ay bumubuo ng isang porma sayon at umakma sa isa't isa, isang malaking kemikal na reaksyon ang magaganap, na hindi kasing simple ng isa dagdag ang isa ay katumbas ng dalawa. Pagkatapos, nabuo ang porma sayon, pinaikit ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at sinabi kay siyang walking, "Chinger, tulungan mo ang iba, haharapin ko ito dito." Medyo nag-aalala si siyang walking. Pagkatapos ng lahat, kailangang harapin ni Yang Yiyan ang 5 cultivator sa Fusion Realm, ngunit matapos tingnan ang mga mata ni Yang Yiyan na puno ng tiwala sa sarili, sa wakas ay wala siyang sinabi at tumalikod. May ideya si Yang Yiyan at hiniling sa Space Clone na palawakin ang espasyo ng formation ng 10 beses. Pagkatapos ay hiniling niya sa Wind and Cloud Clone na kumilos. Biglang sumikip ang gate ng ulap sa buong formation kaya hindi malinaw na makita ang 3 metrong hanay sa paligid niya. Pagkatapos ay hiniling niya sa 5 elemento na mag-clone na kumilos. Biglang lumitaw ang mga bundok at halaman sa espasyo ng pagbuo. Ang lupa ay yumanig at nahiwalay ang 5 magsasaka sa Fusion Realm. Dahil sa klima, ginamit ng Yinsha clone ang kapangyarihan ng Yinsha para patuloy na atakehin ang 5 Fusion Cultivator. Ang kapangyarihan ng Yinsha ay kayang Yinsha ang isip. Ang mga may hindi sapat na karakter ay madaling maging sanhi ng panloob na demonyo at maliga. Gayunpaman, alam ni Yang Yiyan na napakahirap na maging sanhi ng panloob na demonyo ng Fusion Cultivator. Pagkatapos ng lahat, ang mga nag-cultivate sa Fusion Realm ay itinuturing ding mga master sa mundo ng cultivation. Kahit sino sa kanila ay isang taong may malakas na karakter, kung hindi sila makakapag-cultivate sa Fusion Realm. Ngunit may paraan si Yang Yiyan para harapin ito, o may naisip siyang paraan, ngunit hindi niya alam kung gagana ito. Iyon ay upang hayaan ang mga clone ng kidlat na tamaan sila ng kidlat upang guluhin ang kanilang mga isipan.
Ang kapangyarihan ng kidlat ay palaging ang pinakakinatatakutan sa mundo ng paglilinang, dahil ang makalangit na kapigatian ay kidlat. Sa sandaling magkabisa ang kapangyarihan ng kidlat, ang epekto ng kapangyarihan ng yin sha ay madaling mag-trigger sa kanilang mga panloob na demonyo. Sa oras na iyon, sasamantalahin niyang yin ang pagkakataon na patayin sila. Sa pagkakataong ito, ang paggamit ng mga bentahe ng Sham na clone ay isa ring pagtatangka ng labanan para kay Yang Yian. Kung ito ay magtagumpay, ito ay magiging isang bagong antas para sa kanyang mga laban sa hinaharap. At ang 5 Fusion Realms ay tama para sa kanyang pagtatangka sa pagkakataong ito. Kung alam ng 5 Fusion Realm Cultivator na ginagamit sila ni Yang Yian bilang guinea pig para sa mga eksperimento, tiyak na magsusuka sila ng dugo. Sa sandaling ito, habang pinapakilos ni Yang Yian ang kapangyarihan ng mga clone, ang espasyo ng pagbuo ay dumaan sa napakalaking pagbabago. Ang 5 Fusion Realm Cultivator ay isa-isang nag-ulo na lampas sa inaasahan ni Yang Yian. Ang buong space formation ay kumakaluskaw sa kidlat, ang kalangitan ay puno ng kulog at kidlat, ang hangin at mga ulap ay nagngangalit, at ang mga bato ay nanginginig. Ito ay ganap na tulad ng katapusan ng mundo. Sa espasyo ng formation, ang ekspresyon ni Yang Yiu ay walang pakialam at tumingin siya sa 5 Fusion Realm Monghe na tumatakbo sa paligid sa formation at nalilito sa hangin at mga ulap. Unti-unting lumalabas ang pagngisi sa kanyang labi. Sa kanyang napagtanto, ang unang Fusion Realm Monghe ay may isang matamlay na tingin sa kanyang mga mata. Halata na ang kapangyarihan ng Yin Sha ay pumasok sa kanyang katawan at ang kanyang isip ay nasa gulo. Panahon na para ipadala ka. Bulong ni Yang Yiu sa kanyang sarili, hawak ang Dragon Slaying Sword na parang multo, at naglakad patungo sa unang Fusion Realm Monghe na nasa gulo. Puff! Sa makapal na ulap, walang kahirap-hirap na tinusok ni Yang Yiu ang puso ng unang nalilitong monghe gamit ang isang espada, at ang tunay na chi ay direktang dumurog sa kaluluwa ng lalaki sa pamamagitan ng Dragon Slaying Sword. Pinatay ng 5 Fusion Realm Monghe ang una, at nakakagulat na maganda ang epekto. Pag-isipan ito, dahil din sa pagkulog at kidlat ang nakakagambala sa kanyang isip at porma sayon, at ang kapangyarihan ng Yin Sha ay nalito at nag-trigger sa panloob na demonyo, kaya hindi siya handa, kaya ang taong ito ay pinatay ni Yang Yiu gamit ang isang espada. Pagkatapos ay nawala si Yang Yiu sa ambon at naglakad patungo sa pangalawang tao na may nalilitong isip. Puff! Isa pang tao ang tinusok sa puso ng espada ni Yang Yiu. Lahat sila ay yaong mga hindi matatag sa pagkatao, o yaong mga hindi sapat na nilinang, kaya nawala sila sa kanilang sarili sa kalituhan ng kapangyarihan ng Yin Sha at pinatay ni Yang Yiu. May 3 pang tao na nakahiwalay sa 3 lugar. 2 sa kanila ay nagpupumilit na kumapit sa ilalim ng kapangyarihan ng kulog at kidlat at Yin Sha. Kahit na nahihiya sila, hindi sila naapektuhan. Alam ni Yang Yiu na ito ay dahil ang kapangyarihan ng kanyang clone ay napakaliit pa rin. Kung totoo na sa kanyang paglilinang ng mga kapalit sa hinaharap, ang kapangyarihan ng siyam na mga clone ay magiging mas malakas, at ang 2 taong ito ay matagal nang nawala sa kanilang isip at hindi na makakatagal hanggang ngayon. Pero kahit ngayon, konting panahon na lang para kumapit sila. Sa mga mata ni Yang Yiu, babagsak sila maya-maya. Huwag mag-alala, maghintay at tingnan lamang. Madaling mahanap ang kanilang paraan sa labas ng formation sa sarili mong clone space. Kabanata 11:14, Pagtatambak ng mga bangkay upang hadlangan ang mga nagpoprotesta. Sa natitirang 3 tao, nang tingnan ni Yang Yian ang huli, nagulat siya at naisip niya, mukhang matigas na tao ang taong ito. Ang huling tao ay hindi naapektuhan ng kidlat at kapangyarihan ng Yin Sha ng puwang sa pagbuo. Nakatayo siya roon na hindi gumagalaw habang nakapikit, pinayagan ng kidlat at si Yin Sha na tamaan siya ng hindi ginagalaw ang kanyang mga paa. Tiningnan ni Yang Yian ng malapitan at nalaman na ang kidlat at kapangyarihan ni Yin Sha ay naharang ng isang layer ng mahinang silver light sa katawan ng taong ito, at hindi man lang naapektuhan. Nang makita ito, naging seryoso si Yang Yian. Ito ang unang tao na hindi naapektuhan ng kapangyarihan ng siyam na clone. Tila may matinding laban na naghihintay sa kanya sa susunod. Ngunit si Yang Yian ay medyo nasasabik. Gusto lang niyang subukan kung anong level ang kaya niyang labanan gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Gayunpaman, hindi nagmadali si Yang Yian na hanapin ang taong ito, ngunit naghanda munang harapin ang 2 pa at pagkatapos ay makilala ang hindi gumagalaw na taong ito. Tulad ng napupunta sa lumang kasabihan, dapat kang magsimula sa mga malambot. Bagamat ang 2 pa ay nahihirapan pa ring labanan ang kapangyarihan at kidlat ng Yin Sha, naisip ni Yang Yian na hindi sila magtatagal. Nang maisip niya ito, isang sumpa ang tumunog. Hindi ko sinasadyang patayin ka, guro, pakiusap na bitawan mo ako. Hindi. Huwag kang lalapit, Ngumisi si Yang Yiu at nalaman na isa sa 2 ang bumagsak, direktang nag-trigger sa panloob na demonyo, at nakipag-away sa sarili sa parehong lugar na nakaharap sa hangin. Suwail pala siyang tao. Pinatay pa niya ang sarili niyang amo. Bulong ni Yang Yiu sa kanyang puso. Ang
Ang panloob na demonyo ay madalas na nagpapalitaw ng sariling takot, o ang sikretong pinakatakot niyang harapin. Matapos sumiklab ang panloob na demonyo ng taong ito, ang pantasyang mayroon siya ay napatay niya ang kanyang Panginoon. Noong una, gusto niyang Yiyo na puntahan siya at patayin gamit ang isang espada, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang huwag makipagsapalaran. Ang mga taong nag-trigger ng kanilang mga panloob na demonyo ay madalas na nakikita ang lahat bilang isang demonyo, o lahat ng gusto nilang patayin. Sa ganitong estado, tiyak na lalaban sila ng husto. Siya. Iginala niya ang kanyang mga mata at agad na nagkaroon ng ideya. Na may A. Sa isip niya, inalis na lang niya ang mga bato sa bundok Yonwo na nakaharang sa ibang tao, at hinayaan ang taong may sumabog na demonyo na patayin ang kausap. Ito ay dapat na lubhang kawili-wili. The next moment, nagkita silang dalawa. Gaya ng inaasahan ni Yang Yiyo, ang lalaking sumabog ang panloob na demonyo ay agad na inatake ang isa pang lalaki. Old Immortal, kung kaya kitang patayin ng isang beses, kaya kitang patayin sa pangalawang pagkakataon. Maghanda para mamatay. Kuya Zon, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi, kinukulam ka ng panloob na demonyo. Gumising ka na. Sinubukan siyang gisingin ng isang lalaki, ngunit ang resulta ay isang nakakabaliw na away. Pagkaraan ng ilang minuto, pareho silang nasugatan. Lalabas na sana siyang para linisin ang kalat, hindi niya inaasahan na biglang ngumiti ng malamig at sisabog ang lalaki na sumabog ang panloob na demonyo. Boom! Pagkatapos ng isang malaking putok, pareho silang natakot hanggang sa mamatay. Natigilan si Yang Yiyo. Hindi niya inaasahan na magiging sobrang baliw ang lalaking sumabog ang panloob na demonyo. Naisip niya sa kanyang sarili na dapat siyang mag-ingat kapag nakilala niya ito sa hinaharap. Masyadong delikado. Kaya niyang sumabog ang sarili niya. Hindi lang siya tao. Kung tutuusin, strictly speaking, hindi na siya tao dahil sinapian na siya ng demonyo. Nawala na ang pagiging tao niya. Nakangiting sumulpot si Yang Yiyo sa harap ng lalaki na parang bundok. Biglang nagmulat ng mata ang lalaking nasa harapan niya, tinitigan si Yang Yiyan at sinabing, "Kabayan Dawist, mayroon kang mahusay na mga kasanayan." Narinig ito ni Yang Yiyan at sinabing, "General." Siya. Madaling sabi nito, ngunit alerto siya sa kanyang puso. Ang payat na lalaking ito na mukhang nasa katanghaliang gulang, na may matalim na tingin, ay tila may isang pares ng mga mata na nakakakita sa lahat ng bagay. Ang pariralang, "Kabayan Dawist, mayroon kang mahusay na mga kasanayan," ay parang naglalaman ito ng napakaraming impormasyon. Pagkatapos, sabi ng payat na nasa katanghaliang gulang, "I wonder if you can do me a favor and let me go this time." Tatandaan ni Magia ng Lingtian Sword Sect ang iyong kabaitan. Ako ang nagtatag ng Xingchen Sect, at narito ka para salakayin ang Xingchen Sect ngayon. Sa tingin mo ba pwede kang bitawan? Nakangisi na tanong ni Yang Yiyan. Pagkatapos, walang puwang para sa negosasyon. Bueno, ang mga gawain sa mundo ay nakatakdang ayusin. Dahil ito ang kaso, matututunan ka ni Maria. Habang nagsasalita, humakbang pasulong ang lalaki at lumapit kay Yang Yiyan. Sa isang malamig na liwanag na kumikislap sa kanyang backhand, sinaksak niya gamit ang isang espada. Hindi niya nakita kung paano niya hinugot ang kanyang espada, ngunit naramdaman ni Yang Yiyan ang mga anino ng espada na papalapit sa kanya. Bagamat isang espada lang ang ginagamit ng kalaban, nag-ilusyon siya na ang langit ay puno ng mga espada at walang paraan para maiwasan ito. Guro, master ng swordsmanship, master na may puso ng momentum. Nagulat si Yang Yiyo. Siya ay hindi nang ahas na maging pabaya sa lahat. Dala ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, agad siyang lumabas upang bumuo ng Black Lotus Sword Formation. 4 na Black Lotus Sword keys ang nakapila para hamarang sa harap. Boom boom boom. Sa susunod na sandali, isang malakas na dagandong ang tumunog. Sa mga mata ni Yang Yiyo, ang Black Lotus Sword Formation, na ipinagmamalaki niya, ay biglang sumabog at naglaho. Hindi nito napigilan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Magian mula sa pagsaksak gamit ang isang espada. Sa oras na ito, maaari lamang siyang lumaban ng husto. Sa katunayan, hindi siya natatakot, ngunit namangha sa momentum ng husay sa espada ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at inisip ang puso ng momentum na itinuro ng matanda, at ang eksena ng hiniram ng matanda ang kanyang katawan at ginamit ang espada para patayin si Hua Qingliang noong araw na iyon. Ito rin ay isang malakas na momentum ng paggamit ng mga espada. Itinulak ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Magian ang kanyang espada pasulong kasama ang momentum ng kalangitan na puno ng mga espada. Ipinikit ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at inisip ang momentum ng espada na humahati sa kalangitan. Putulin. Sa salitang, cut, naglaslas si Yang Yiyan gamit ang isang tila ordinaryong espada. Sa oras na ito, sa wakas ay nagbago ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Magian.
Sa kanyang mga mata, ang espada ni Yang Yian ay may momentum ng paghahati ng mga bundok at pagbasag ng mga ilog. Parehong alam nilang nakatagpo sila ng isang eskrimedor, ngunit hindi nila mabawi ang kanilang mga espada, kaya pumutol sila gamit ang isang espada. Boom! Ang dalawa ay nagsaksak at naglaslas, at ang dalawang espada ay nagsalubong, na nagbuga ng napakalaking alon ng enerhiya. Ang buong clone formation space ay napuno ng dagandong, at ang mga ulap at ambon ay gamulong. Pagkatapos ng komprontasyon ng espada, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at si Yang Yian ay nakatayo sa pasuray-suray na posisyon, bawat isa ay nakatalikod sa isa't isa. Sa susunod na sandali, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Majian ay nagsabi, "Ikaw, hindi mo sinusunod ang mga patakaran. Bakit kailangan mong gumamit ng external force kapag nakikipagkompetensya sa swordsmanship?" Ang huling salitang, puwersa, ay halos hindi natapos, at sa isang putok, ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumabog sa dalawang kalahati mula sa gitna ng kanyang mga kilay, na nawala ang kanyang sigla. Ang tanga lang ang magsasalita tungkol sa mga patakaran sa iyo. Kaaway mo na ngayon ang kapatid ko. Nakakahawa ka sa Xingchen Gate, at inaasahan mo pa ring susundin ko ang mga patakaran. Sabi ni Yang sa makatwirang tono. Sa katunayan, gumamit lamang siya ng isang maliit na panlilinlang upang patayin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki gamit ang isang espada. Ang maliit na panlilinlang na ito ay natural na pinakilos ang kapangyarihan ni Yin Xia sa kalawakan at ang kapangyarihan ng hangin at ulap, at sa huling sandali, niloko niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at sa wakas ay pinutol siya ng espada. Walang magiging rules. Sa opinyon ni Yang, irresponsibleng makipag-usap tungkol sa mga patakaran sa kaaway. Ngunit muli, kahit na hindi siya gumamit ng mga trick, maaari pa rin niyang patayin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang lakas, ngunit pakiramdam niya ay hindi ito kailangan, dahil gusto niyang subukan ang kanyang lakas at ang kanyang layunin ay nakamit. Bakit mag-aaksaya ng oras? Bukod dito, mayroon pa ring labanan sa labas ng clone formation, at walang oras na sayangin. Sa pakikipaglaban sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Majian, alam ni Yang Yian na ang kanyang lakas ay walang problema sa pagpatay sa mga ordinaryong tao sa maagang yugto ng Fusion Realm. Gayunpaman, sa paghusga sa kanyang lakas, naniniwala si Yang Yian na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na nagngangalang Majian ay malamang na isang cultivator na nakamit ang pagsasanib ng 5 elemento pagkatapos ng clone, kung hindi ay hindi siya gaanong maapektuhan ng iba't ibang kapangyarihan ng kanyang clone space. Ngunit ngayon siya ay namatay sa kanyang sariling mga kamay. Namatay ang lahat ng 5 Fusion Realms. Dahil dito, nakita ni Yang Yian ang napakagandang paggamit ng clone formation space para makipaglaban, at naniniwala siyang ang paraan ng pakikipaglaban ay maa-upgrade sa mas mataas na antas sa hinaharap. Siya ay lubos na nasisiyahan sa labanang ito. Siya, malinaw na naramdaman ang kapangyarihan ng siyam na clone. Sa susunod na sandali, tinanggal ni Yinayan ang clone formation, ngunit nakita ni Yang Yian ang mga bangkay sa buong lupa, at umaakyat ang dugo sa labas ng Xingchenmen Mountain Gate. Sa ilang sandali, tumigil ang sigawan at pagpatay. Ngunit natapos na ang labanan. Napatingin ang lahat, at pinangunahan ni Li Fengyo ang 9 na babae at ang 5 elementong hayop na maglakad patungo sa kanya. Grandmaster. Nagbati ang lahat. Nasugatan ba kayong lahat? Kumusta ang laban? Bagamat nakita ni Yang Yian na maayos ang lahat, nagtanong pa rin siya. Dati. Si Li Fengyo at ang 9 na babae ay maaaring sumagot, ang 5 elementong hayop ay nanguna at nagsabing, "Panginoon, at ako ay pumatay ng isang magsasaka sa unang bahagi ng kapigatian ng magkasama, at ako ay pumatay ng isa pang magsasaka sa unang bahagi ng kapigatian ng mag-isa. Sayang lang ang nagsasaka sa maagang yugto ng kapigatian na una kong sinaktan ay nawala. Kung hindi, wala sa kanila ang mag-iisip na umalis ng buhay ngayon." Ang tumakas ay nasugatan na rin, kaya sinabi ni Yang Yian na wala siyang pakialam, at gumamit na lang siya ng isang buhay na tao para ipakalat ang balita para magkaroon ng momentum para sa Xingchenmen. Sinabi ni Li Fengyo at ng 9 na babae na maayos sila, at sa pagkakataong ito ay papatayin nila ang lahat ng mananakop sa Xingchenmen Mountain Gate. Sa wakas ay iniutos ni Yang Yian na ang mga bangkay ng higit sa 100 katao ay itambak at ilagay sa labas ng tarangkahan ng Xingchen Mountain bilang isang demonstrasyon upang hadlangan ang mga puwersa at monghe na hindi pa tumalon palabas. Siya at si Li Fengyo ay parehong naniniwala na ang gulo ay kasisimula pa lang. Bagamat tila maraming tao ang dumarating ngayon, karamihan sa kanila ay mga ordinaryong tao. Ito ay pinaniniwalaan na mayroon pa ring mga Panginoon sa 5 sekta ng pangalawang antas. Susunod, hiniling ni Yang Yian sa lahat na bumalik sa gate ng bundok upang maghanda para sa alchemy at hayaang makalusot si Li Fengyo upang harapin ang susunod na labanan. Pagkatapos ng lahat, ang Xingchen Gate ay kailangan pa ring umasa sa lakas at paglilinang upang makatayo muli sa Xingchen Mountain Range. Kabanata 1115 ang malaking kapigatian ng 5 elementong hayop.
Matapos ihatid ni Yang Yian ang lahat sa gate ng bundok, handa na siyang simulan ang pagpino ng elixir. Sinabi niya kay Li Fenggayo na huwag hayaang lumabas ang lahat sa oras na pinipino niya ang elixir, at huwag pansinin ang sinumang dumating. Matapos mapino ang elixir, hahayaan muna niyang makapasok si Li Fenggayo sa gitnang yugto ng elixir. Sa oras na iyon, magkakaroon ng isang master na mamamahala, o haharap sa mga master monghe ng 5 sekta sa pangalawang antas. Hindi naniniwala si Yang Yian na walang master sa gitnang yugto ng elixir sa 5 pangunahing sekta. Sa pagkakataong ito, mahigit sa 100 monghe mula sa 5 sekta na may pangalawang antas ang napatay, at ang mga bangkay ay itinambak sa isang maliit na burol at inilagay sa bakana ng bundok, para lamang mapigilan. Anyway, nagkasala na sila, at wala nang balikan. Ang magagawa lang nila ay subukan ang kanilang makakaya para pagbutihin ang kanilang lakas para harapin ang mas malagim na laban na darating. Sinabi niya sa 5 elementong hayop na bantayan ang tarangkahan ng bundok at sinabi sa 5 elementong hayop na kung may mga kaaway na darating sa mga araw na ito, dapat nilang patayin silang lahat kung kaya nilang talunin sila, at hindi na kailangang magpakita ng awa. Siyempre, kung hindi nila kayang talunin, hayaan ang 5 elementong hayop na magtago sa tarangkahan ng bundok at huwag lumabas para makipagsapalaran. Ang 5 Elements Beast ay tila sanay na sanay sa malalaking pagpatay na ito. Pagkatapos magpaliwanag ni Yang Yian, nagniningning ang mga mata nito, at umungal, "Guro, huwag kang mag-alala. Nandito ako." "Oh, ibig sabihin, nandito ako. Kaya kung patayin ang lahat ng gusto mo." Mapait na ngumiti si Yang Yian at umiling, hindi siya pinansin. Hindi na mababago ang catchphrase ng lalaking ito na, "Ako ang hari." Nalaman din niya na ang 5 Elements Beast ay isang panatiko sa pakikipaglaban. Anyway, nagbigay siya ng kontribusyon sa pagkakataong ito, kaya hindi na siya hinayaan ni Yang Yian na pigilan ang kanyang sarili. Anya, kailangan mo lang protektahan ang lahat at subukang huwag magdulot ng gulo. Sinabi ko na gusto kong patayin mo ang sumasalakay na mga kaaway, hindi para hayaan kang pumatay ng mga tao nang walang pinipili. Mula ngayon, pinapayagan mong tawagin ang iyong sarili na, "Ako ang hari," upang hindi ma-suffocate. Mabuhay ang master. Nagpalakpakan ang 5 Elements Beast. Nakasanayan na niyang tawagin ang kanyang sarili na, "Ako ang hari," ngunit hindi siya nang ahas na gawin iyon sa harap ni Yang Yian. Hindi siya komportable nang magsalita siya. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay natanggal ang isang kadena. Pagkatapos magpaliwanag ni Yang Yian, pumasok siya sa lihim na silid ng Baihuapi para magsanay at nagsimulang pinuhin ang elixir. Sa pagkakataong ito, hindi lang niya kailangang pinuhin si Chao Yuandan para kay Li Fenggayo, kundi para din sa 9 na babae. Maliban kay Shang Waking, na nagbukas ng kanyang talento sa dugo at umabot sa maagang yugto ng Fusion Realm, ang iba ay nasa huling yugto pa rin ng Destruction Realm. Naisip ni Yang Yian na pagkatapos pinuhin ang elixir, hahayaan niya man lang silang umabant ng isang antas sa mahusay na pagiging perpekto ng Destruction Realm. Sa katunayan, ang 9 na babae ay maaari ding gumamit ng 5 elementong clone para mag-set up ng attack array. Maliban kay Shang Waking, na nag-cultivate na sa Fusion Realm at pinagsama ang kanyang mga clone, kung ang iba pang 8 babae ay hindi makakapasok sa Fusion Realm pansamantala, maaari nilang gamitin ang 5 elementong clone para bumuo ng array, na tiyak na bubuo ng malakas na array attack. Ang hanay batay sa mga tao ay mas nababaluktot at madaling harapin ang kaaway. Sa isip ni Yang Yian, itinuro ng matanda ang lahat ng sekreto ng paglilinang sa huling yugto ng paglilinang, at iba pa. Natural, mayroong mga kombinasyon ng hanay ng pag-atake. Kapag dumating ang oras, hahanapin niya sila at hahayaan ang mga babae na magsanay. Gayunpaman, ang matanda ay nagbigay sa kanya ng maraming mana bago siya nakatulog sa pagkakataong ito, kaya't laging mahahanap ito ni Yang Yian kapag may naaalala siya. Binalak niya itong basahin ng dahan-dahan, dahil hindi niya ito matapos sa loob ng 1 o 2 segundo. Sa sikretong silid, inilabas ni Yang Yian ang Supreme Alchemy Furnace, inilatag ang 5 Chi Chao Yuan Grass at iba't ibang pantulong na espiritual na gamot ng paisa-isa, at nagsimulang gumawa ng mga table tasks sa maayos na paraan. Bagamat hindi siya nang ahas na tawagin ang kanyang sarili na isang master sa alchemy, itinuring din niya ang kanyang sarili na isang mahusay na alchemist. Nalantad siya sa alchemy sa ilalim ng patnubay ng matanda mula nang magsimula siyang magsanay ng Taoismo. Ito ay halos 200 taon na ngayon. Sa panahong ito, hindi sumuko si Yang Yian sa paraan ng alchemy at pinag-aaralan niya ito. Ang pangunahing dahilan ay mayroong isang malakas na pamana ng alchemy na iniwan ng matanda, na may sanggunian sa karanasan ng alchemy na higit sa mga ordinaryong magsasaka, at isang makapangyarihan at may karanasang master para magturo, mahirap na hindi maging isang alchemist. Pero kahit ganoon, malayo pa rin siya sa bibig ng matanda. Huminga siya ng malalim at sinimulang ilagay ang 5 Chi Chao Yuan Grass sa Supreme Peel Furnace para sa pagpino. Habang ang kakanyahan ng panggamot na likido ay patuloy na dinadalisay mula sa bawat espiritual na gamot,
ang buong lihim na silid ay napuno ng halimuyak ng gamot. Ang Chow Yuan Pill na pininom niya ay itinuturing na isang high-level na tableta para sa mga cultivator. Si Yang Yiyo ay hindi nang ahas na maging pabaya. Maingat niya itong pino at isinubsob ang sarili sa pagpino ng tableta. Ang kanyang mundo ay tungkol lamang sa pagpino ng tableta, at siya ay nakatutok. Ang oras ay unti-unting nawala habang pinipino niya ang tableta. Makalipas ang isang buwan, noong yugto na ng paggawa ng tableta, isa-isang pinalabas ni Yang Yiyo ang mga spelling sa paggawa ng tableta. Sa bawat oras na mag-spell siya, ang Supreme Pill Furnace ay gagawa ng dagandong. Pagkalipas ng 10 araw, sa wakas ay oras na upang mangolekta ng tableta. Nang matapos ang huling spell sa paggawa ng tableta, biglang nakaramdam ng inis si Yang Yiyo sa kanyang puso. Sa susunod na sandali, isang madilim na ulap ng kalamidad ang biglang namuo at lumitaw sa itaas ng lihim na silid. Dan Disaster. Tumangala si Yang Yiyo at alam niya kung ano ang inis sa kanyang puso. Ito ay ang Pill Disaster. Anumang tableta na ginawa mula sa mga likas na materyales at kayamanan, kung ito ay masyadong lumalaban sa langit, ay magkakaroon ng Pill Tribulation. Tila hindi pinahihintulutan ng langit na lumitaw ang gayong mga tableta, kaya magkakaroon ng kapigatian ng tableta na sisira sa tableta. Ang hitsura ng isang Pill Tribulation ay nagpapakita rin na ang epekto ng pill ay umabot na sa isang antas na hindi makalangit. Si Yang Yiyo ay hindi nagulat ngunit masaya. Hindi siya natatakot sa tunay na makalangit na kapigatian, pabayaan na ang Pill Tribulation. Anyway, meron na siyang lightning clone, kaya hindi siya takot sa kidlat. Bitik. Ang unang kidlat na kapigatian ay dumating kaagad pagkasabi niya nito. Tumalon si Yang Yiyo at diretsyong tumayo sa Pill Furnace, sumuntok at bumangga sa kidlat. Boom! Ang unang Pill Tribulation ay direktang dinurog niya. Bitik. Sunod-sunod, ang kidlat na kapigatian ay patuloy na tumama kay Yang Yiyo, ngunit si Yang Yiyo ay nag-activate ng Shen Contemporary Body Art at hinayaan lamang ang kidlat na kapigatian na tumama sa kanya. Anyway, ang kanyang pisikal na katawan sa Life and Death Realm ay malakas, at ang Lightning Clone ay umiiral sa kanyang katawan at maaari pang ang sumipsip ng kapangyarihan ng kidlat na kapigatian. Siya ay may karanasan sa paglaban sa Pill Tribulation dati, at ito ay hindi ang unang pagkakataon, kaya ito ay ganap na walang harang. Matapos ang siyam na magkakasunod na pagdurusa ng kulog, ang mga ulap ng kapigatian sa itaas ng sikretong silid ay nawala, at ang kapigatian ng Chow Yuan Pill ay nawala. Ngumisi si Yang Yiyan, tumalon pababa mula sa Alchemy Furnace, at biglang sinampal ang Alchemy Furnace gamit ang kanyang palad. Biglang lumabas ang siyam na makukulay na tabletas mula sa Taishan Alchemy Furnace at nagkalat. Si Yang Yiyan ay naging handa para sa sitwasyong ito. Ang totoong enerhiya sa kanyang kamay ay napalitan ng isang tunay na lambat ng enerhiya, at biglang kinuha ang lahat ng siyam na tabletas sa kanyang kamay. Tiningnan niya ang siyam na Chow Yuan Pills na kumikislap ng makulay na liwanag at tumawa. Naisip niya noong una na makabubuting magkaroon ng 3 ganoong high-level na tabletas, ngunit hindi niya inaasahan na mapino ang siyam. Ito ay isang masayang sorpresa. Matapos ay install ang siyam na Chow Yuan Pills, sinimulan ni Yang Yiyan na ipagpatuloy ang pagpipino ng mga tabletas. Susunod, naghanda siyang pinuhin ang 2 uri ng mga tabletas. Ang unang uri ng tableta ay para kay Xiang Wuhuan at sa iba pang mga batang babae, at ang huli ay gumamit ng mga prutas na tinik upang pinuhin ang isang pagan ng Shenhan Pills. Masyadong epektibo ang Chow Yuan Pill, at si Xiang Wuhuan at ang iba pang mga batang babae na nasa larangan ng destruction ay hindi ito makainom, kaya pinili ni Yang Yiyan na pinuhin ang isang furnace ng Hualing Jiandan na angkop para inumin ng mga babae ayon sa mga tabletang nasa kanyang kamay. Ang ganitong uri ng elixir ay kinukuha sa yugto ng Spirit Severing Realm at ng Combination Realm. Natagpuan niya ang elixir mula sa maraming recipe ng elixir na iniwan ng kanyang master. Maaari lamang niyang pinuhin ang Spiritual Transformation Pill sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng espiritual na gamot sa kanyang kamay. Ito rin ay medyo madali upang pinuhin. Siya nagsimulang pinuhin ang elixir ng madali. Makalipas ang 3 buwan, sa wakas ay natapos na ni Yang Yiyan ang pagpino sa secret room. Pagkatapos niyang iligpit ang huling uri ng elixir, nagbuhos siya ng isa para subukan ang epekto. Ang huling elixir na pinino sa pagan na ito ay ang Soul Pill, na gawa sa prutas na tinik bilang pangunahing sangkap. Ito ay pinangalanang Thorn Soul Pill, upang mapabuti ang kaluluwa. Walang espiritual na enerhiya na nagmumula. Ito ay parang ordinaryong puting tableta, ngunit kapag ginamit mo ang iyong espiritual na pakiramdam para maramdaman ito, mararamdaman mo ang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa dito. Ang Soul Transformation Pill, na pinino para kay Xiang Wuhuan at sa iba pang mga batang babae ay may magandang epekto at pino ang 36 na tableta, habang ang Thorn Soul Pill ay nagpino lamang ng 3, na napakakaunti.
Kinuha ito ni Yang Yian sa kanyang kamay at naisip na mas mabuting huwag itong sayangin. Masyadong mahalaga ang mga elixir na uri ng kaluluwa. Inubos niya ang lahat ng tinak na bungang itinanim niya para dalisayan ang tatlo. Kukunin niya ang mga ito kapag naabot niya ang Fusion Realm. Sa pagkalkula ng oras, mahigit 4 na buwan na ang lumipas mula nang pinuhin niya ang elixir. Lumabas si Yang Yian sa secret room at nagpas siyang ibigay ang elixir kay Li Fenggayo at sa iba pa para pagbutihin ang kanilang kabuuang lakas. Ito ang focus sa sandaling ito. Hindi niya alam kung ang mga sekta sa pangalawang antas ay sumalakay sa panahong ito. Sa sandaling lumabas si Yang Yian sa secret room, nakarinig siya ng dumadagandong na tunog. Siya, agad siyang natakot at tumangala. Nakita niya ang isang malaking calamity cloud na nagtitipon sa kalangitan. Ito ba ang mahusay na kapigatian ng Five-Element Beast? Bulong niya sa sarili at nagmamadaling lumipad patungo sa Heavenly Tribulation Land. Sa katunayan, nahulaan na niya na ang dumaraan sa kapahamakan ay dapat na ang kanyang bundok, ang Five Elements Beast. Ang buong Xingchen sect ay mayroon na ngayong Five Elements Beast na maaaring dumaan sa Great Heavenly Tribulation. Ang 9 na babae ay hindi pa nakakarating sa kaharian ng pagdaan sa kapahamakan, at si Li Fenggayo ay dumaan na sa Great Heavenly Tribulation. Tanging ang Five Elements Beast ay hindi pa nakakalampas sa Tribulation. Matapos makapasok ang nilalang na ito sa Tribulation Passing Stage, hindi dumating ang Tribulation. Ngayon ang kapigatian ay sa wakas ay dumating na. Kabanata 11:16, Pagbibigay ng Pills. Nang lumipad si Yang Yian, nakita niya na isa talaga itong 5 elementong hayop. Sa oras na ito, si Li Fenggayo at ang 9 na babae ay nakatayo 100 metro ang layo upang manood, at ang mga ulap ng kalamidad sa itaas ng abot tanaw ay patuloy pa rin sa pag-iwas, na nagbibigay ng pakiramdam na tinatakpan ang kalangitan at ang araw. Ang field ay napuno ng isang mapanupol na kapaligiran. Nararamdaman ito ni Yang Yian mula sa malayo. Bumantong hininga siya sa kanyang puso, ang malaking kapahamakan sa langit ay talagang pambihira. Mula sa simula ng paglilinang, ang terminong, makalangit na kapahamakan, ay palaging bawal sa mga magsasaka. Ang maliit na makalangit na kalamidad sa panahon ng Jindan ay hindi masama, hanggat maganda ang pundasyon, 70% ang makakaligtas. Ngunit iba ang malaking kapahamakan sa langit, ito ay sinasabing isang pakikibaka sa buhay at kamatayan. Ang 9 na makakaligtas, ang 9 na nakaligtas dito, ay madalas na nagsisimula sa 10,000, at marahil isa lamang sa 10,000 ang makakaligtas sa malaking makalangit na kalamidad. Ang natitira ay pawang mga sundalo at nakakalat na mga immortal. Sa makatuwid, ang malaking makalangit na kalamidad sa panahon ng kalamidad ay talagang isang pagsubok sa buhay at kamatayan. Doon ay 2 paraan upang makaligtas sa kapahamakan, at 2 paraan ng langit at lupa. Ang una ay nagiging isang immortal, at ang huli ay nagiging isang demonyo. Ang langit ay tumutukoy sa pag-asang maging isang immortal pagkatapos na mapagtagumpayan ang malaking makalangit na kapigatian. Ito ay isang mahusay na daan. Ang lupa ay tumutukoy sa pag-asang maging isang immortal pagkatapos mabaigo sa kapigatian. Ang isang walang kamatayan ay tinatawag ding isang makalupang walang kamatayan. Dahil kailangan ng 3 henerasyon para maging isang immortal, napakahirap umakyat para maging isang immortal. Dahil ang isang walang kamatayan ay haharap sa isang kapigatian bawat 1,000 taon, sa bawat oras na ito ay mas malakas kaysa sa nakaraan, at sa bawat oras na ito ay mas nakamamatay kaysa sa huli. Mabubuhay ka ba sa una, pangalawa, at pangatlong antas? Kailangan mong malaman na mayroong 12 kapigatian para sa isang walang kamatayan, 12 makalangit na kapigatian, gaano ito kahirap. Naiisip ni Yang Yiyo ang pagiging simple ng malaking makalangit na kapigatian, ngunit ito ang unang pagkakataon na napanood niya ito. At hindi niya inaasahan na ang kanyang bundok, ang demonyong hayop, ay dadaan sa kapigatian. Makalangit. Pantay-pantay ang mga kapigatian. Hanggat kayang linangin ng mga nilalang sa mundo, may mga makalangit na kapigatian. Ang mga tao ay maaaring umakyat upang maging mga immortal pagkatapos na mapagtagumpayan ang kapigatian, at ang mga nagsasaka ng demonyo ay maaari ding umakyat upang maging mga immortal pagkatapos madaig ang kapigatian, at sila ay mga demonyong immortal. Sa ilalim ng makalangit na paraan, lahat ay tinatrato ng pantay-pantay. Matapos makalampas sa kapigatian ng 5 elementong hayop, tiyak na aakyat sila upang maging makapangyarihang mga immortal na demonyo sa hinaharap. Hindi ko lang alam kung sigurado ang 5 elementong hayop sa malaking kapigatian sa langit. Lumipad si Yang Yiu sa gilid ni Li Fenggayo at ng 9 na babae. Tito Grandmaster. Matapos makitang lumabas si Yang Yian mula sa retreat, maraming tao ang natuwa at humakbang pasulong upang batiin siya. Kalimutan mo na, huwag kang masyadong magpigil sa hinaharap. Si Yang ay talagang hindi interesado sa ritual ng pagbati sa bawat pagliko, at nadama na ito ay napakahirap. Pagkatapos ay naglabas siya ng 2 Xiao Yuan Dan, at sinabi kay Li Fenggayo,
Ang Chao Yuandan ay pino, at umaasa akong makakatulong ito sa iyo na malampasan ang bottleneck ng maayos. Mayroong 2 tableta sa bote ng tableta. Ang isa ay karaniwang sapat, at ang isa pa ay itinatago bilang isang backup. Kung uminom ka ng masyadong maraming mga table tasks, mawawala ang epekto nito. Itatago ko ang mga natitira para magamit. Salamat, Uncle Grandmaster, para sa tableta. Mariing yumuko si Li Fenggayo. Alam niya kung gaano kalaki ang papel ng mga table tasks para sa mga magsasaka, lalo na ang mga high-level na table tasks. Hindi niya inaasahan na talagang nagtagumpay si Uncle Grandmaster sa pagpino ng tableta. Sa oras na ito, halos mahulaan na ni Li Fenggayo ang pag-asa ng pag-usbong ng Xingchen sect. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng mataas na antas ng alchemist sa isang sekta. Pagkatapos bumangon, tiningnan ni Li Fenggayo ang 9 na babae at inisip sa sarili na sina Xiang Waking at Xiang Wuhuan ay naging mga babae ng Grandmaster, at ang natitirang 7 babae ay nagturo na sa kanila. Kung ang Grandmaster ay maaaring manatili sa Xingchenman sa hinaharap ay depende sa kanila. Nakakalungkot na matanda na siya. Ito ang iniisip ni Li Fenggayo. Hindi alam ni Yang Yiyu kung ano ang iniisip ni Li Fenggayo sa oras na ito. Kung alam niya, magsusuka ba siya ng dugo? Sa oras na ito, may natural na mga table tasks para sa 9 na babae. Inilabas niya ang Huanling Jiandan, at naglinis ng 36 na table tasks. Binigyan niya ng 3 ang bawat isa sa 9 na babae, at itinago ni Yang Yiyu ang natitirang 9. Bilang karagdagan kay Xiang Waking, na ang paglilinang ay umabot na sa maagang yugto ng Fusion Realm, naniniwala si Yang Yiyu na ang 3 Hualing Jiandans ay maaaring pahintulutan man lang ang iba pang 8 kababaihan na makapasok sa Great Perfection of the Divided Spirit Realm, o maging ang Fusion Realm. Salamat, Grandmaster, para sa tableta. Umalangaw-ngaw ang maseselang boses ng 9 na babae, at ang puso niyang ay kumikislap nang marinig niya ito. Sa isang sulyap, ang 9 na babae ay pawang magaganda at kaakit-akit. Sobrang excited siya nito. Nang tumingin siya sa kanila, nalaman ni Yang Yiyu na ang ilan sa kanila ay nahihiyang ngumiti at kumandat sa kanya, na nagpang-inig sa kanyang buong katawan, na parabang siya ay nakuryente. Diwata! Sigaw niya sa puso at mabilis na umiwas ng tingin. Sa oras na ito, sinabi ni Li Fenggayo, Grandmaster, aalis na kami at mag-iisa para magsanay. Tumingin si Yang Yiyu sa mga ulap ng kalamidad sa kalangitan at sinabi, paano ito, nalampasan mo na ang makalangit na kapigatian, kaya pumunta muna sa pag-iisa. Tulad ng para kay Chinger at sa iba pa, sila ay mananatili at manunood sa 5 elementong hayop na dumaraan sa kapigatian. Ito ay dapat maging kapaki-pakinabang para sa kanilang pagsasanay at hinaharap na kapigatian. Natigilan si Li Fenggayo, at pagkatapos ay nagmamadaling sinabi, Grandmaster, nag-iisip pa rin ito, ngunit pinabayaan ko ito, kaya aalis na ako. Pumunta ka, tulungan kang matagumpay na malagpasan ang hadlang. Pagkaalis ni Li Fenggayo, pinalibutan siya ni Xiang Waking at Xiang Wuhuan, na mga babae na ni Yang Yiyu sa pangalan, mula sa kaliwa at kanan. Hinawakan ang braso ni Yang at hinimas ito, na antig ang puso niya. Tapos pinalibutan din siya ng 7 pang tao. Kahit simple lang sila, hindi sila bobo. Maaaring pinuhin ni Yang Yiyu ang mga high-level na elixir. Kailan ba sila hindi mangangapit sa isang malaking tao na makakatulong sa kanila na mapabuti ang kanilang paglilinang? Bukod dito, lahat sila ay sinanay ng senior sister na si Li Fenggayo. Ano man ang mangyari, gusto nilang maging mga taong tulad ni Nat Chinger at Honor na matatawag na, asawa, ng tiyuhin ng ninuno. Ang hindi nakatiis ay si Yang. Mabilis siyang huminto at sinabing, manatili ka rito at panoorin ang 5 Elements Beasts na nakaligtas sa kapigatian. Ito ay magiging mabuti para sa iyong paglilinang. Pagkatapos manood, maaari kang kumuha ng elixir at magsanay sa pag-iisa. Sana makalusot kayong lahat. Ang Xingchen sect ay lalabas at tatayo muli sa milyon-milyong milya ng lupain sa Xingchen Mountains. Hindi ka maaaring maging mahina sa paglilinang. Seryosong nagsalita si Yang, at sa wakas tumahimik ang 9 na babae. Sa sandaling ito, nakahinga ng maluwag si Yang at palihim na bamulong, dapat ba akong pumunta sa Honor upang pag-usapan ang buhay ngayong gabi? Nag-iisip ng mga walang katotohanang kaisipan sa kanyang isipan, tumingin siya sa 5 Elements Beasts. Sa oras na ito, ang kapigatian ng kulog ay gamulong sa itaas ng kalangitan, at tumunog ang mga pagsabog ng kulog. Boom! Walang makalangit na kapigatian ang nahulog, ngunit ipinahiwatig nito na ang kapigatian ng kulog ng 5 Elements Beasts ay malakas, na nagdulot sa kanya ng pag-aalala tungkol sa 5 Elements Beasts. Hindi ko alam kung makakaligtas ba ang taong ito sa makalangit na kapigatian. Ang 5 Elements Beasts, 100 metro ang layo sa kanyang paningin, ay mukhang solemna, at nagradiated ng 5 ilaw sa buong katawan nila. Obviously, naghahanda din sila. Si Yang Yiyu ay hindi pa nakaranas ng isang malaking kalamidad, ngunit alam niya na kailangan niyang ubusin ang lahat ng lakas sa kanyang katawan.
Pagkatapos mag-isip tungkol dito, kumuha siya ng 3 Chaoyuan pills at isang Thorn Soul pill at itinapon ito sa 5 Elements Beast. Xiaowo, kunin mo ito. Umaasa ako na ang mga tabletang ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Narinig ng 5 Elements Beast ang tawag ni Yang Yiyo at ibinuka ang kanyang bibig upang lunukan ang bote ng tableta na ibinato ni Yang Yiyo. Ang mga hayop na tulad niya ay may iba pang mga lihim sa kanilang mga tiyan, na katumbas ng singsing ng imbakan ng mga magsasaka. Salamat sa pill, Master. Ang 5 Elements Beast ay nagpasalamat sa kanya mula sa malayo. Matapos lunukan ng tableta, alam niya na ang pildores na ibinato ni Yang Yiyo, ang kanyang amo, ay isang magandang bagay, at agad siyang naantig. Sigurado ka? Tanong ni Yang Yiyo. Guro, siguraduhing sigurado akong makakaligtas sa malaking kapahamakan. Ang 5 Elements Beast ay may kumpiyansang sinabi. Gotcha. Sa oras na ito, bumaba ang unang kulog na kapigatian, na nakagambala sa pag-uusap. Ito ay kasing kapal lamang ng isang daliri, ngunit ito ay direktang tumama sa 5 Elements Beast, na naging sanhi ng pagtayo ng mga balahibo sa katawan ng 5 Elements Beast. Bitik, basag. Ang pangalawa at pangatlong Thunderbolts ay sumunod na malapit sa likuran, at pagkatapos nilang tamaan ang 5 Elements Beast, ang buhok ng 5 Elements Beast ay naging itim at umusok. Hinihingal sina Yang Yiyo at Jionu habang nanunood. Kahit na mukhang nahihiya ang 5 Elements Beast, nagawa nitong makayanan ang 3 Thunderbolts kasama ang laman nito. Sa oras na ito, ang makalangit na katawan ay kumulog na mga ulap, at pagkatapos ay pumutok. 6 na Thunderbolts ang sunod-sunod na bumagsak, hindi nabigyan ng pagkakataon ng 5 Elements Beast na huminga, at lahat sila ay nahulog sa 5 Elements Beast. Matapos tumama ang 9 na kulog, sa wakas ay huminto ang mga kulog na ulap, ngunit patuloy pa rin silang gumugulong. Alam ni Yang Yiyo na ito ang ika-11 na makalangit na kapigatian, ngunit ang mga kulog na ulap ay hindi naglaho, na maaaring mga hulugan lamang na ang makalangit na kapigatian ng 5 elemento ng hayop ay hindi ang ika-11 na kapigatian sa langit, ngunit maaaring ika-29 o ika-39 na kapigatian sa langit. Ang makalangit na kapigatian ay nagsisimula sa ika-11, na siyang pinakamababa. Ang bawat kapigatian ay may 9 na kulog, at ang ika-29 na ay isa pang 9. Sa pamamagitan ng pagkakatulad, ang pinakamaganda at pinakakakilakilabot na makalangit na kapigatian ay ang ika-99 na makalangit na kapigatian. Ang pag-atake gamit ang 81 Thunderbolts ay talagang isang kamatayang kapigatian. Iba ang malaking kalamidad sa maliit na kalamidad. Ito ay masyadong makapangyarihan. Karamihan sa mga magsasaka ay kailangang dumaan sa ika-11 na kalamidad. Kung mayroong higit sa 20 o 30 na kalamidad, ito ay isang fatal calamity na. Tumangala si Yang Yiyo sa mga calamity cloud na namumuo sa kalangitan, at alam niyang ang 5 Elements Beast ay nakaligtas sa 9 na Thunderbolts, na itinuturing na ika-11 na kalamidad. Gayunpaman, ang mga ulap ng kalamidad ay hindi nawala, na nangangahulugang mayroon pa ring ika-29 na kalamidad, at patuloy itong tatamaan ng 9 na kulog. Ang kapangyarihan ng 29th level calamity ay dapat na ilang beses na mas malakas kaysa sa 19th level. Sa oras na ito, talagang nag-aalala siya tungkol sa 5 Elements Beast. Chapter 11-17, Crazy 5 Elements Beast Devours the Sky Thunder. Ang 5 Elements Beast na dumaan sa 19th Heavenly Tribulation sa field ay ganap na naging itim, ngunit naramdaman ni Yang Yiyo na ang 5 Elements Beast ay hindi malubhang nasugatan, mukhang nahihiya lang ito, at hindi man lang nasaktan. Pagkatapos, lihim na pinupuri siya, patuloy na nanunood si Yang Yiyo at ang iba pang mga babae. Ang panunood sa Heavenly Tribulation ay isa ring paraan para maunawaan ang Great Tao, at ito ay mas intuitive at dalisay, dahil ang Heavenly Tribulation ay ang pagsubok ng Great Tao sa mga cultivator, at ito ang panuntunan ng Heavenly Tao. Makakatulong din na matuto mula sa Heavenly Tribulation sa hinaharap. Ang Heavenly Tribulation ay naglalaman ng mga batas ng dakilang kalakaran ng langit at lupa, at ang panunood sa Tribulation ay maaari ring magbigay sa iyo ng pakiramdam ng iyong sariling paglilinang. Si Yang Yiyo ay palaging malabo tungkol sa puso ng momentum gaya ng sinabi ng matanda. Sa tuwing naiisip niya ang momentum sa isang labanan, nakukuha lang niya ang hugis ngunit hindi ang kasiyahan. Ngayon ang panunood ng 5 Elements Beasts na dumaraan sa Tribulation ay may kaunting kaliwanagan, at parati itong nararamdaman na parang nahawakan niya ang gilid ng momentum, ngunit ito ay isang linya pa rin ang layo. Sa puso ko, inaabangan ko ang ikalawang alon ng 29th Heavenly Tribulation of the 5 Elements Beasts. Sayang at hindi alam ng 5 Elements Beast kung ano ang iniisip ni Yang, kung hindi ay magalit siya hanggang sa mamatay. Ang iba ay umaasa na ang antas ng makalangit na kapigatian ay magiging kasing liit hanggat maaari at lilipas sa lalong madaling panahon, ngunit iniisip pa rin niyang na magkaroon ng higit pa sa kanila na panuurin. Boom boom boom. Dumagundong ang kulog at kidlat sa mga ulap ng kapigatian sa itaas ng 9 na langit,
at ito ay tila mas malakas, at ang mga ulap ng kapigatian ay mas malaki. Napakalakas ng kulog, at mas malakas pa ang kapangyarihan ng langit. Ang walang kulay na liwanag ng Five Elements Beast sa ibaba ay muling nagniningning, at ang ekspresyon sa kanyang mga mata ay sobrang solemn na parabang nakita niya na ang kapangyarihan ng ikalawang alon ng makalangit na kapigatian ay hindi maliit. Bitik. Sa oras na ito, ang ikalawang alon ng makalangit na kapigatian ay sa wakas ay bumagsak matapos ang paggawa ng serbesa ng higit sa 10 minuto. Bitik. Ang sunod-sunod na kidlat at kulog ay patuloy na bumagsak mula sa mga ulap ng kapigatian. Ay nako! Nakita ni Yang Yian na ang pangalawang alon ng kulog na kapigatian ay aktwal na humahampas sa isa't isa, at hindi niya maiwasang magmura. Ito ang ritmo ng Five Elements Beast na hinampas hanggang mamatay. Mukhang ayaw niyang bigyan ng hininga ang Five Elements Beast. Sa paghusga mula sa momentum ng Thunder Tribulation, ang Five Elements Beast ay magiging abo sa sandaling ito ay mabuksan. Bukod dito, ang ikalawang alon ng ika-29 na kapigatian sa langit, pagkatapos nitong bumaba mula sa ulap ng kalamidad, ay higit sa 2 beses na kasing kapal ng unang alon ng ika-19 na kapigatian sa langit. Ang kidlat ng unang alon ay kasing kapal lamang ng isang daliri, ngunit ang kidlat ng ikalawang alon ay kasing kapal ng isang sanggol. Ang lakas ng langit ay napakalakas, pangunahin sa mga tuntunin ng momentum, na nagbibigay kay Yang Yiu ng pakiramdam ng kulog na humahati sa lupa. Damang-dama niya ang lakas ng langit kahit sa layo na 100 metro. Hiniling ni Yang Yiu ang siyam na babae na umatras, at pagkatapos ay huminto pagkatapos ng isa pang 50 metro. Kung ang distansya ay masyadong malapit, ito ay tiyak na maaapektuhan ng makalangit na kapigatian. Ang ikalawang alon ng makalangit na kapigatian ay siyam na sunod-sunod pa rin, at direktang tumama ito kay Shen Shen. Nang tumingin si Yang Yiu at ang siyam na babae, ang buong lugar sa loob ng radius na 20-30 metro kung saan matatagpuan ang 5 elementong hayop ay natatakpan ng alikabok, bumangon mula sa lupa, at ganap na nababalot ng alikabok. Ang pangalawang alon ng 29th Heavenly Tribulation ay mabilis na bumagsak at mabilis na nawala. Sa sandaling ito, tumangala si Yang Yiu sa langit. Ang mga ulap ng kalamidad sa itaas ng siyam na langit ay umiiral pa rin, na gumugulong at bumabagsak, at kung ang kidlat sa loob ay kumikinang, nangangahulugan ito na ang makalangit na kapigatian ay hindi pa lumipas. Kung hindi ito pumasa, nangangahulugan ito na nagpapatuloy ang kalamidad ng Five Elements Beast patungo sa 39th Heavenly Calamity. Ang alikabok sa field ay hindi pa nawawala, at hindi alam ni Yang Yian kung ano ang mali sa Five Elements Beast. Sa sandaling ito, muling tumunog ang kulog na kalamidad sa kalangitan. Bitik. Ang mukha ni Yang Yian ay nagbago ng husto. Ang pangatlong alon ng kalamidad ay talagang bumagsak muli, at halos wala ng oras para sa paggawa nito. Ito ay walang alinlangan na ang 39th Heavenly Calamity. Ang kapahamakan ng Five Elements Beast ay ang 39th Heavenly Calamity, na lampas sa inaasahan ni Yang Yian. Sa pangkalahatan, ang 39th Heavenly Calamity ang pinakamataas, at nanalangin ako sa aking puso na ang Five Elements Beast ay makaligtas dito. Boom boom boom. Sunod-sunod na bumagsak ang makalangit na kapahamakan. Ang una, ang ikawalo. Ang ikasyam. Pagkatapos ng siyam, natapos ang ika-39 na kalamidad sa langit. Bitik. Ang ika-10 kulog na kalamidad ay bumagsak kaagad. Ito na ang 49th Heavenly Calamity. Nagpigil si Yang Yian at nagmura. Kung may tiwala pa si Yang Yian sa Five Elements Beast sa 39th Heavenly Calamity, pagkatapos ng lahat, ang Five Elements Beast ay isang hayop ng langit at lupa, ngunit talagang hindi sigurado si Yang Yian tungkol sa 49th Heavenly Calamity. Bitik, basag, basag, basag. Sunod-sunod na bumagsak ang ika-39 at ika-49 na kalamidad. Walang nag-expect na sabay silang babagsak. Ang lugar kung saan matatagpuan ang 5 elemento ng mga hayop ay ganap na natatakpan ng pagdurusa ng kulog, at napuno ng alikabok ang hangin. Walang malinaw na nakikita sa loob ng radius na 40 hanggang 50 metro. Gayunpaman, mula sa malayo, naririnig ni Yang Yiu at Jiuno ang dagandong ng 5 elementong hayop na pinaghalo sa kulog na kapigatian. Bitik. Matapos magkadugtong ang ika-39 at ika-49 na kalamidad at bumagsak ang 18 Thunder Tribulations, sa wakas ay natahimik ang buong mundo. Tumigil ang pagdurusa ng kulog, at tumigil din ang dagandong ng 5 elementong hayop. Kinakabahang tumingin sina Yang Yiu at Jiuno sa lugar kung saan matatagpuan ang 5 elementong hayop. Pagkalipas ng ilang minuto, lumitaw ang isang malaking hukay na may diameter na halos 20 metro sa lugar kung saan matatagpuan ang 5 elemento ng mga hayop. Isa itong malaking hukay na tinamaan ng kulog. Matagal nang nawala ang Five Elements Beast. Kung hindi pa rin maramdaman ni Yang Yiu ang hininga ng Five Elements Beast, iisipin niya na ang Five Elements Beast ay nabigo na makaligtas sa tribulation.
Sa muling pagtingin sa langit, nalaman ni Yang Yiu at Jionu na ang tribulation cloud ay hindi nagkalat, ngunit palaki ng palaki, itim na itim, at ang madilim na ulap ay dumidiin pababa, na nagparamdam sa kanya ng pressure. Bagamat walang kidlat na tumatama, alam ni Yang Yiu na ang makalangit na kapigatian ay hindi pa lumipas at muling namumuo. Mayroon lamang dalawang resulta kapag ang ulap ng kapigatian sa itaas ng siyam na langit ay naglaho. Una, ang kapigatian na ulap ay nawawala kapag ang kapigatian ay nabigo, at ikalawa, ang kapigatian ay nakaligtas. Ang kasalukuyang sitwasyon ng Five Elements Beast ay malinaw na hindi ito nakaligtas sa kapigatian. Hindi ba ito ang ika-59 na makalangit na kapigatian? Bulong ni Yang Yiu sa sarili. Sa sandaling ito, sa isang pagklik, bumagsak mula sa langit ang isang kakapalan ng kulog na kulog. Mapait na ngumiti si Yang Yiu at isinumpa ang sarili sa pagiging bibig ng uwak. Tunay na ito ang ika-59 na makalangit na kapigatian. Ngayon ay tinatayang nasa panganib ang Five Elements Beast. Nakaligtas sa kapigatian. Alinman sa ito ay hindi maaaring mabuhay at direktang sinaktan ng makalangit na kapigatian, o maaari lamang itong maalis at maging isang nakakalat na walang kamatayan. Ang 59th Heavenly Tribulation ay isa ng nakakatakot na Heavenly Tribulation. Gayunpaman, kung mas mataas ang antas ng Heavenly Tribulation, mas malaki ang potensyal ng taong tatawid dito, o mas mabigat ang kasalanan ng pagpatay. Ang Five Elements Beast ay halatang kabilang sa una. Ito ay isang hayop ng langit at lupa. Matagal na itong hindi matitiis sa langit. Kung maaari itong patayin ng Heavenly Tribulation, ito ay papatayin hanggat maaari. Nang ang unang kulog ng 59th Heavenly Tribulation ay bumagsak sa himpapawid, isang biglaang umaalog na dagandong ang umalangaw mula sa malaking hukay. Umuungol. Sa susunod na sandali, nakita ni Yang Yiu at ng siyam na babae na sa malaking hukay, ang limang kulay na liwanag ay sumisikat, at isang sinag ng liwanag ang tumaas mula sa malaking hukay. Ito ay ang Five Elements Beast. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yiu at nakita na ang Five Elements Beast sa sandaling ito ay naliligo sa walang kulay na liwanag, at umungal sa langit. Ang napakalaking enerhiya ng limang elemento ay nakondensed sa buong katawan nito, tulad ng isang Diyos ng digmaan. Pagkatapos ay ibinuka ng Five Elements Beast ang bibig nito at direktang nilamon ang Thunderbolt. Ungol, dagandong, dagandong. Pagkatapos ay patuloy na umungal ang Five Elements Beast, umuungal sa Calamity Cloud sa itaas ng siyam na langit, na parang hinahamon ang langit at lupa. Nanlaki ang mata ng lahat. Hindi nila inaasahan na ang unang apat na alon ng makalangit na kalamidad ay hindi lamang pumatay sa Five Elements Beast, ngunit ginawa itong mas masigla. Pagkalabas nito sa malaking hukay, nilamon nito sa isang lagok ang limang makalangit na kalamidad. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang Five Elements Beast. Wala pa akong narinig na halimaw na nang-ahas na lumunok ng makalangit na kalamidad. Kasama si Yang Yian, lahat sila ay nagulat. Gayunpaman, kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang eksena na mas ikinagulat nila. Matapos lamunin ang unang kalamidad sa pagkulog, ang Five Elements Beast ay talagang tumakbo ng ligaw sa isang dagandong, at direktang sumugod sa Calamity Cloud na natatakpan ng kidlat. Boom, boom, boom. Ungol, dagandong. Nang sumugod ang limang elementong hayop sa ulap ng kalamidad, umugang ang kulog sa itaas ng siyam na langit, na parang galit ang langit at lupa. Ang mga dagandong ay tila walang humpay na tugon na umalangaw sa ulap ng kalamidad. Ang Five Elements Beast ay ganap na nawala, at tanging ang mga dagandong at kulog ang patuloy na tumunog. Ang Rubbery Cloud ay gumugulong, kumikidlat at kulog ay kumikislap, at ang limang elementong hayop ay umuungal, tumututol sa kalangitan. Pagkaraan ng ilang minuto, sa wakas ay tumigil ang dagandong ng limang elementong hayop, nawala ang kulog, at unti-unting nag-disperse ang ulap ng pagnanakaw. Ngunit tumibok ang puso ni Yang Yiu. Nag-iisip siya, patay na ba ang limang elemento ng hayop? Nakakabaliw ang lalaking ito, talagang sumugod siya sa Rubbery Cloud, ano ang pagkakaiba nito sa paghahanap ng kamatayan? Tungkol naman sa hininga ng limang elementong hayop, hindi niya ito maramdaman nang makapasok siya sa Rubbery Cloud, at ngayon ay mas lalo pa. Kaya tumalon ang puso ni Yang Yiu, iniisip kung patay na ba ang limang elementong hayop. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dahan-daang nagkakalat na ulap ng pagnanakaw. Pagkaraan ng ilang minuto, ang Rubbery Cloud ay ganap na nawala, ngunit ang mga mata ni Yang Yiu ay lumiwanag, at nakita niya ang isang malaking grupo ng limang kulay na liwanag na nagniningning, lubhang nakasisilaw. Sa sandaling ito, ngumiti si Yang Yiu. Umuungol. Isang masayang mahabang dagandong ang dumating, na may pinakamataas na kamahalan, tulad ng panunumpa ng hari. Hindi patay, hindi patay. Ang limang elemento ng hayop ay hindi patay, haha. Isa-isang naghiyawan ang siyam na babae, at nakita nila ang limang elementong hayop na may limang kulay na liwanag na kumikislap na nakabitin sa kalangitan.
Kabanata 11:18, ang Arrogant Earth Immortal Will Reveal. 5 elemento ang makalangit na kapigatian ng hayop ay nagwakas sa isang nangingibabaw na paraan na sumalungat sa kalangitan. Pagkatapos, ang bagay na ito ay naglakad pababa mula sa langit sa isang napakakol na paraan. Habang naglalakad ay nagliliwanag ang buong katawan nito sa walang kulay na liwanag. Nalaglag ang sunog na itim na buhok nito, at tumubo ang mas makinis at may kantab na buhok sa bilis na nakikita ng mata. Kapag lumapag ang 5 Elements Beast sa harap ni Yang Yiyo, naramdaman ni Yang Yiyo na ang kapangyarihan sa katawan ng 5 Elements Beast ay sumailalim sa qualitative change. Ito ay naging isang kapangyarihan na mas mataas kaysa sa tunay na chi. Ito ang gantimpala mula sa langit pagkatapos makaligtas sa malaking makalangit na kapigatian. Ang tunay na chi sa katawan ay magiging mas dalisay at mas malakas. Salamat, Master. Buti na lang at hindi namamaga ang 5 Elements Beast. Pagkababa, ito ang unang nagpasalamat sa amo nitong si Yang Yiyo. Ito ang kakayahan mong makaligtas sa makalangit na kapigatian. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Nakangiting sabi ni Yang Yiyo. Ang 5 Elements Beast ay umiling at sinabing, kung hindi dahil sa elixir ng Master, hindi sana ako sasabog sa dulo at ganap na pinasigla ang kapangyarihan ng 5 elemento sa aking katawan. Kung wala ang elixir ng Master, tiyak na hindi ako makakaligtas sa makalangit na kapigatian ngayon. Okay, basta okay ka, masaya ang pag-survive sa heavenly tribulation, pero hindi ka pwedeng magyabang at maging kampante. Kailangan mo pang magsanay sa hinaharap. Walang kahihiyang ipinaliwanag ni Yang sa 5 Elements Beast sa oras na ito na siya ay nasa Spirit Separation Realm lamang, at ang 5 Elements Beast ay maihahambing na sa unang yugto ng tribulation. Alalahanin ang mga turo ng Master. Ang 5 Elements Beast ay magalang. Hindi siya tanga. Sa pagkakataong ito, talagang ang elixir na ibinigay ng Master na si Yang Yiyo ang tumulong sa kanya na maabot ang listahan, pinasigla ang kapangyarihan ng 5 elemento sa kanyang katawan, at nakaligtas sa makalangit na kapigatian. Ang susi ay natikman ng 5 Elements Beast ang mga benepisyo ng elixir, at naisip sa kanyang puso na dapat siyang pabor sa Master na si Yang Yiyo sa hinaharap. Ang elixir ay talagang isang magandang bagay, ngunit hindi lahat ay maaaring gawin ito. Pagkatapos makipag-chat sa 5 Elements Beast, lumingon si Yang Yiyo sa siyam na babae, kumuha ng Jade Slip at ibinigay ito kay Shang Waking, sinabing, may bahagi sa Jade Slip na ito, ang 99 Return to One Formation, na sikreto ng aking Panginoon. Bilang mga disipulo ng Xingchen Sect, sa madaling salita, lahat kayo ay namana sa iisang ninuno. Ngayon ituturo ko sa iyo ang 99 Return to One Formation. Ang siyam sa inyo ay maaaring panuurin ang isa't isa at bumuo ng isang pormasayon upang labanan ang kalaban, na magiging napaka-epektibo. Xinger, mayroon kang mataas na antas ng paglilinang, kaya ikaw ang magiging pangunahing tao sa pormasayon. Si Huener at ang iba pang 8 ay magiging oiliari na tao sa formation, na bubuo ng 99 Return to One Formation. Ang pormasyong ito ay nagsisimula sa siyam na tao at maaaring umunlad sa 79 na 81 tao sa pinakamaraming tao. Si Huener at ang iba pa ay may 5 elementong clone, at lahat sila ay maaaring isama dito para mapakinabangan ang kapangyarihan ng 99 Return to One Formation. Sana bumaba kayo para mag-practice at umintindi ng mabuti. Kapag nakalabas ka sa retreat, oras na para sa Xingchen Sect na bumalik sa milyon-milyong milya ng lupain sa Xingchen Mountains. Tandaan na ang pormasyong ito ay hindi dapat ipasa sa iba. Sabay-sabay na sinabi ng siyam na babae, salamat sa pamamaraan, ninuno, tiyak na maaalala namin ito. Okay, uminom na kayo ng mga table tas at pumunta sa pag-iisa. Ikanaway ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at pinababa ang siyam na babae. Hindi naman sa ayaw niyang manatili sa siyam na dilag, pero ngayon isipin mo, medyo malaki talaga ang krisis ng Xingchenman. Pinatay nila ang higit sa 100 tao at sinakta ng 5 sekta ng pangalawang antas. Sigurado silang hindi sila susuko. Paghihiganti man ito, o pagtapak sa Xingchenman para maging unang sekta sa milyon-milyong milya ng Xingchen Mountain Range, hindi susuko ang 5 sekta sa pangalawang antas. Maya-maya, babalik sila sa Xingchenman para lumaban. Dapat maging handa si Yang Yiyo para sa isang mas trahedya na digmaan. Kaya't kailangang hayaan ang siyam na babae sa pag-iisa upang magsanay at pagbutihin ang kanilang lakas. Pagkatapos ng lahat, ang malaking bakal ay kailangang matigas. Siya ay isang lalaki na may ambisyong duminahin ang milyon-milyong milya ng Xingchen Mountain Range, at kailangan niya ng mga sundalo sa ilalim ng kanyang utos. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ang siyam na babae, nang magtatanong na sana si Yang Yiyo tungkol sa karanasan ng 5 elementong hayop sa kapigatian, isang boses ang biglang umalingaw sa kalangitan at pinalibutan siya. Ang Lingtian Sword Sect, ang Flame Sect, at ang Glazed Gate ay bumisita. Patay na ba ang lahat ng kapwa tawista ng Xingchen Gate? Wala bang nagbabantay sa gate ng bundok?
Isang napaka-arrogant at hindi kanais-nais na sumpa ang tumunog. Nasa labas sila ng gate ng bundok. Hinarang sila ng Xingchen Mountain Protection Formation at hindi sila makapasok. Maaari lamang silang magmura sa labas ng gate ng bundok. Kinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at tinanong ang Five Elements Beast, "Let's go out with me to meet the masasamang bisita." Ang Lingtian Sword Sect, ang Flame Sect, at ang Glazed Gate ay ang tatlong pangunahing sekta na sumalakay sa Xingchen Gate noong araw na iyon. May 5 iba pang malalaking sekta noong araw na iyon. Ngayon, tila 3 sekta ang dumating, at walang sinuman mula sa iba pang 2 sekta ang dumating. Alam ko, matagal na akong babalik, ngunit hindi ko inaasahang darating ako ng huli. 3 o 4 na buwan na ang nakalipas mula noong labanan sa araw na iyon, na eksaktong oras para gumawa si Yang Yiyu ng mga table tasks. May 3 tao sa labas ng Xingchen Gate, 2 60 taong gulang na lalaki at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kung ang Five Elements Beast ay naruroon, tiyak na makikilala niya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang naglaho pagkatapos na sampilan ng kanyang mga kuko. Ang taong ito ay din ang elder ng Glazed Gate, Fan Tianping. Siyempre, siya ay isang magsasaka sa unang bahagi ng kapigatian, ngunit siya ay sinampal ng isang halimaw na may isang kuko. Sa oras na iyon, nagulat siya at nagalit. Ang naisip ni Fan Tianping sa kanyang puso ay napakahiyang masampal ng isang halimaw sa harap ng napakaraming tao, kaya nawalan na lamang siya ng malay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatakas siya. Mahigit 100 katao mula sa 5 pangunahing sekta ang napatay noong araw na iyon. Sa wakas ay nakita ni Fan Tianping na hindi maganda ang sitwasyon at tumakas. Pagkabalik, ipinaalam niya sa mga pangunahing sekta ang sitwasyon. Ang Shuiyuan Palace at Huiyang Mountain ay orihinal na mas mahinang mga sekta sa 5 pangunahing sekta. Ang pagpatay sa 2 matatanda sa panahon ng kapigatian sa parehong araw ay katumbas ng matinding pagkasira ng kanilang sigla. Direkta nilang inihayag na hindi na sila sasali sa kompetisyon para sa milyon-milyong milya ng lupain sa Xingchen Mountains. Sa huli, tanging ang 3 pangunahing puwersa ng Liu Liman, Ling Tianzhong at Hao Yanzong kung saan naroon si Fan Tianping ang naiwan. Ngunit alam ni Fan Tianping na walang mga master sa kanilang Liu Liman. Siya lamang ang naroon, isang magsasaka sa unang bahagi ng kapigatian, at isang dakilang elder sa gitnang yugto ng kapigatian na namamahala. Ngunit ang dakilang elder ay ayaw makipagsapalaran, kaya alam ni Fan Tianping na ang kanilang Liu Liman ay walang pag-asa. Ang tunay na layunin ng paglalakbay na ito ay paghihiganti. Gusto ni Fan Tianping na makita kung kaya niyang patayin ang halimaw na nanakit sa kanya sa labanan sa pagitan ng 2 master ng Lingtian Sword Sect at Hoyan Sect, at makapaghiganti. Bilang karagdagan, si Fan Tianping ay may isa pang plano, na tingnan kung may mga master sa Xingchen Sect. Mas mainam kung makakalaban nila ang mga tao ng Lingtian Sword Sect at Hoyan Sect at ang magkabilang panig ay masugatan, upang ang kanyang Liuli Sect ang mananalo. Ang taong lumabas sa Lingtian Sword Sect sa pagkakataong ito ay isang terrestrial immortal na bumalik mula sa paglalakbay sa labas si Jiang Debay. Bagamat siya ay isang first-level terrestrial immortal, ang kanyang lakas ay katumbas ng huling yugto ng Crossing Tribulation. Ang antas ng paglilinang na ito ay bihira sa mga sekta sa unang antas, hindi pa banggitin ang mga sekta sa pangalawang antas. Naghintay sila ng 3 o 4 na buwan nang hindi naghiganti, naghihintay sa pagbabalik ng terrestrial immortal na si Jiang Debay mula sa Lingtian Sword Sect. Ang isa pang tao ay ang nakaupong elder ng Flame Sect si Yu Chongsheng. Hindi dapat maliitin ang paglilinang ng taong ito. Siya ay nasa tuktok ng gitnang yugto ng Crossing Tribulation at ang kanyang lakas ay malapit sa huling yugto. Silang 3 ay kumakatawan sa kani-kanilang sekta. Sa isang banda, dumating sila upang ipaghiganti ang kanilang mga alagad at tagasunod, at sa kabilang banda, nais din nilang makamit ang kanilang layunin na patayin ang mga tao mula sa Star Sect. Pagdating ng oras, ikakalat nila ang balita na ang Star Sect ay papalitan at haantong sa First-Rate Sect, upang ang lahat ng malaki at maliit na puwersa sa loob ng 1 milyong milya ng Star Mountain Range ay sumuko. Pinangunahan ni Yang Yiyan ang Five Elements Beast palabas ng gate ng bundok. Paglabas niya, nakita niya ang 2 o 3 tao. Nagulat si Yang Yiyan. Naramdaman niya ang mapanglo na aura ni Hua Qilyang mula sa isa sa mga matatandang lalaki. Hindi niya napigil ang magsalita, a first-turn Earth Immortal. Sa katunayan, ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang ay hindi nakikita sa kaharian ng mga magsasaka sa itaas ng Tribulation Crossing Stage, at maaari lamang siyang humatol sa pamamagitan ng pakiramdam. Sinabi ng Five Elements Beast, ang Master ay talagang isang first-turn Earth Immortal. Hindi mahina ang kanyang cultivation level, at may kukumpara siya sa huling Tribulation Crossing Stage. Ang isa ay nasa tuktok ng gitnang Tribulation Crossing Stage. Ang huling nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang sinampal ng aking mga kuko noong araw na iyon.
Ang nagsasaka ng unang bahagi ng Tribulation Crossing Stage ay hindi mahalaga. Tumango si Yang Yian, iniisip kung kaya niyang harapin ang isang first-turn Earth Immortal. Sinabi na ng kabilang partido, mukhang patay na talaga ang Xingchen sect. Talagang hinayaan nilang lumabas ang isang halimaw at isang junior sa spiritual severing stage. Nag-alala ako bago ako dumating. Ngayon haha, binubuksan ng batang iyan ang gate ng bundok, at hahayaan kitang mabuhay, kung hindi, mamamatay ako. Tumawa si Jiang Debay at sinabi. Nagdilim ang mukha ni Yang Yio, ngunit hindi siya nagpatalo at sinabing, sabihin mo sa akin ang iyong pangalan, matandang lalaki, kung hindi, mamatay ka at maging tanga. Huwag mong isipin na ikaw ay mahusay pagkatapos na maging isang earthly immortal. How dare you? Kaya kitang patayin, isang spiritual dispersion realm, tulad ng pagpatay ng langgam. Ni hindi ka kwalipikadong malaman ang pangalan ko. Ang kay-abangan ni Jiang Debay ay hindi nasusukat. Sa sandaling ito, galit na galit ang Five Elements Beast. Ang insulto ang Master ay ang insulto sa Five Elements King. Siya ay umungal, kalokohan mo earthly immortal. Kakainin kita ng buhay ngayon. Aalagaan kita, ang matandang immortal. Bago siya matapos magsalita, ang Five Elements Beast ay naging isang stream ng liwanag, na nawala sa isang iglap at nagtungo sa Jiang Debay. Nagkatinginan sina Fan Tianping at Yu Chongsheng ng Flame Sect at tinitigan si Yang Yio. Ang isa ay nasa unang yugto ng kapigatian, at ang isa ay nasa gitnang yugto ng kapigatian. Sa totoo lang, talagang walang tiwala si Yang Yio sa kanyang puso. Kung isa lang, ayos lang. Ito ay maaaring dalawa, at ang isa ay nasa gitnang yugto ng kapigatian. Gayunpaman, ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ganito, maaari lamang siyang kumagat ng bala at magpatuloy. Sa siyam na clone, hindi siya walang solusyon. At least mabitag niya sila. Kabanata 11:19, pakikipaglaban sa mga immortal sa lupa. Tinitigan ni Fan Tianping at Yu Chongsheng si Yang Yio, hindi man lang siya siniseryoso. Ang tanging kinatatakutan nila ay ang Five Elements Beast ay pupunta para harapin ang earthly immortal. Ang isa sa kanila ay nasa unang yugto ng kapigatian, at ang isa ay nasa gitnang yugto ng kapigatian. Si Yang Yio ay isang maliit na cultivator na naabot ang great perfection ng spiritual separation realm. Sa isipan ni Fan Tianping at Yu Chongsheng, pareho silang langgam na maaaring patayin sa isang sampal. Sa oras na ito, ang dalawa ay tumingin kay Yang Yio nang walang pakialam, na parabang nakatingin sila sa isang patay na tao. Ngunit iniisip ni Yang Yio kung paano bitag ang dalawa. Sinabi ni Yu Chongsheng kay Fan Tianping, kapatid na Fan, humayo ka at harapin ang batang ito, at tutulungan ko si Brother Jiang na alisin ang masamang hayop na iyon. Magaling iyan. Tumango si Fan Tianping para ipahiwatig na ayos lang. Natatakot siya sa Five Elements Beast, ngunit wala siyang pag-aalinlangan tungkol kay Yang Yio. Nang marinig ni Yang Yio ang pag-uusap ng dalawa, handa siyang kumilos. Pagkatapos ng lahat, ang Five Elements Beast ay nakaharap sa isang first-level earthly immortal. Napakahirap na tiisin ito. Kung ang isa sa dalawang tao ay papayagang makadaan, ang Five Elements Beast ay nasa panganib. Gusto niyang bitag ang dalawang lalaki, at pagkatapos ay pupunta siya at ang Five Elements Beast para harapin ang Earth Immortal ng magkasama, para mas malaki ang tsansa na manalo. Sa pag-iisip nito, gumalaw ang puso ni Yang Yian, at siyam na daloy ng liwanag ang nakakalat sa buong katawan niya, at sa isang iglap, pinalibutan niya sina Fan Tianping at Yu Chongsheng. Ang siyam na batis ng liwanag ang siyam na clone ni Yang Yian, at pagkatapos nilang magkalat, nabuo nila ang Nine Palaces Formation. Ngayon si Yang Yian ay bihasa na sa clone formation space. Ang pundasyon ng pagbuo ay ang kanyang sariling clone, at lahat ay maaaring gawin sa isang sandali. Nang ilagay ng siyam na clone ang Nine Palaces Formation, ginamit niya ang kapangyarihan ng Space Clone para palawakin ang formation space ng 10 beses, at pagkatapos ay ang ginto, kahoy, tubig, apoy, lupa, kulog at kidlat, hangin at ulap, at ang kapangyarihan ng yin siya ay lumitaw ng sabay-sabay, at ang buong espasyo ng formation ay naging maliit na mundo. Ang siyam na uri ng kapangyarihan ay ang siyam na elemento sa pagitan ng langit at lupa, mga bundok, damo, ilog, hangin at ulap na natipon, kumulog at kidlat na umuungal, at direktang nakulong sina Fan Tianping at Yu Chongsheng. Ngunit alam ni Yang Yian na ang kanyang cultivation level ay masyadong malayo sa kanilang dalawa. Bagamat nag-set up siya ng isang formation space, kung ang kabilang partido ay gumamit ng puwersa, ang kanyang formation space ay hindi magtatagal at tiyak na masisira ng dalawa. Kung tutusin, isa siyang cultivator sa crossing tribulation period. Kung ang taong nakulong sa forma sayon ay nasa spiritual severing realm o maging sa combination realm, mabitag sana siya ni Yang Yian, ngunit sa kasamaang palad ang crossing tribulation period ay isang malaking watershed sa cultivation. Hindi siya matrap.
Kung mayroon siyang cultivation level ng combination realm, maaari niyang makulong ang dalawang tao sa formation space, ngunit sa kasamaang palad ay hindi. Bilang karagdagan, kailangan niyang tulungan ang 5 Elements Beast, at hindi siya maaaring manatili doon. Nakita niya na ang 5 Elements Beast at ang mayabang na general na si Debay ay magkasamang lumaban, at ang 5 Elements Beast ay Dahado. Kung hindi niya tinulungan ang 5 Elements Beast, tiyak na makararanas siya ng malaking kawalan. Ngunit hindi mawawala ng paraan si Yang Yian, mayroon pa rin siyang mga katulong. Mayroong hindi bababa sa 3 katulong sa espasyo ng Chen Kun Pot. Sila ay sina Sister Jin Longmei, Ghost Cultivator Wu Mokyo, at Daoer. Hindi na kailangang sabihin, si Sister Mei ay isa na ngayong tunay na dragon. Mula noong labanan sa Great Wilderness Taotai Secret Realm ng Shanghai Family, si Sister Mei ay nag-iisa sa Chen Kun Pot Space. Naramdaman lang ni Yang Yian na lumabas si Sister Mei sa pag-iisa ilang araw na ang nakalipas, at ngayon ay talagang nakikipag-chat siya kay Wu Mokyo. Naniniwala ako na kasama si Sister Mei dito, kahit na hindi nila malabanan ang dalawang Tribulation Crossing Cultivator, hindi magiging problema na gusot at bitag sila sa clone space. Mayroon ding Ghost Cultivator na si Wu Mokyo, na ang kapangyarihan ay ang kapangyarihan ni Yin siya, sa clone space lang para ipakita ni Wu Mokyo ang kanyang pagiging mailap. Para naman kay Daoer. Ilagay ito doon para maglaro ng toyo, hanggat kayang saluhin ng tatlo ang dalawang Tribulation Crossing Cultivator at bitag sila sa clone space. Pagkatapos makipag-usap sa isa't isa, inilagay ni Yang Yian sina Sister Mei, Wu Mokyo at Daoer sa clone space. Sinabi niya sa kanilang tatlo, hanggat maaari ninyong hawakan ang dalawang Tribulation Crossing Cultivator at pigilan sila sa pag-atake sa clone space, babalik ako upang harapin sila pagkatapos kung makitungo sa Earth Immortal. Huwag kang mag-alala, sir, matapos manatiling hiwalay si Wu Mokyo sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang cultivation ay tumaas ng gusto, na umabot sa unang antas ng Spiritual Separation Realm. Bagamat hindi niya matalo ang Tribulation Crossing Cultivator, magagamit niya ang kanyang Ghost Cultivation na Yin Sha Power para manghimasok. Tiliit na tili. Si Daoer ay umungal, at ito ay walang problema. Huwag kang mag-alala, walang problema na hawakan silang dalawa. Seryosong sabi ni Ate Mei. Pagkatapos tumango ni Yang Yio, diretso siyang lumipad papunta sa 5 Elements Beast at Jiang Debay, at ibinigay ang dalawang Tribulation Crossing Cultivator sa clone space kina Sister Mei at Wu Mokyo Daoer. Ang kanyang isip ay kapareho ng clone na tumitingin sa kalawakan, at maaari rin niyang baguhin ang kapaligiran sa clone space anumang oras sa pamamagitan ng pag-iisip, na maaaring makatulong sa kanilang tatlo na gusot ang dalawang Tribulation Crossing Cultivator. Sa kabilang panig, ang labanan sa pagitan ng 5 Elements Beast at ng Earth Immortal ay pumasok sa isang puting mainit na yugto. Ungol, dagandong, kakainin kita ng buhay, matandang bagay. Ang 5 Elements Beast ay pinatalsik ng Earth Immortal, at agad na sinumpa sa galit. Isang halimaw ang nangangahas na banta sa akin, naghahanap ito ng kamatayan. Nanlamig ang mga mata ni Jiang Debay at muli siyang umatake. Sa totoo lang, lalo siyang natakot habang lumalaban siya. Hindi niya inaasahan na ang isang halimaw na may aura ng maagang yugto pa lamang ng kapigatian ay talagang makakalaban sa kanya, isang Earth Immortal. Kahit na siya ay isang first-turn Earth Immortal, ang kanyang lakas ay katumbas ng huling yugto ng kapigatian, malayo sa pagiging maihahambing sa isang halimaw sa maagang yugto ng kapigatian. Gayunpaman, sa katunayan, ang halimaw na nasa harap niya ang tumawag sa kanya na, haring ito, sa lahat ng oras. Ang antas ng kanyang pambubugbog at ang kapangyarihan na kanyang ginawa ay nagpasindek kay Jiang Debay. Nakayanan ng halimaw na ito ang kanyang pag-atake. Bagamat na knockout ito at Dahado, hindi ito gaanong nasaktan at buhay pa rin. Sa halip, parang lalo itong nagiging mabangis habang pinalo ito, na ikinabahala ni Jiang Debay. Hindi niya inaasahan na ang isang halimaw ay magkakaroon ng ganoong lakas. Hindi, kailangan nating alisin ang masamang halimaw na ito sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang anumang aksidente. Bulong ni Jiang Debay sa sarili. Pagtingin sa 5 Elements Beast na sumuntok muli sa kanya matapos siyang matamba, nanliit ang kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, kumislap ang liwanag sa kamay ni Jiang Debay, at isang mahabang sibat ang nasa kamay niya. Biglang lumiwanag ang mahabang sibat, at isang malakas na hininga ang lumabas. Nang isaksak niya ito ay sinabayan pa ng tunog ng dragon. Isang silver-white real dragon phantom ang lumitaw sa mahabang sibat ni Jiang Debay, at ibinuka ng gusto ang bibig nito sa 5 Elements Beast, na parang nilalamon ito sa isang lagok. Mahigit 10 metro ang layo ni Yang Yio. Matapos makita ang eksenang ito, nagulat siya at nag-alala tungkol sa 5 Elements Beast. Pinahihit niya ang kanyang kamay at ibinaba ang kanyang espada. Formation ng Black Lotus Sword, gupitan. 4 na itim na lotus ang mabilis na lumipad patungo sa pilak puting multo ng tunay na dragon. Nagmamadaling kumilos si Yang Yio.
Alam niya talaga na hindi niya mapipigilan ang totoong Dragon Phantom mula sa pag-atake sa Five Elements Beast. Umuungol. Sa oras na ito, umungal ang Five Elements Beast, at ang makulay na liwanag sa katawan nito ay natipon sa isang multo ng orihinal nitong katawan. Isang malaking bersyon ng Phantom ng Five Elements Beast ang lumipad palabas mula sa Five Elements Beast, at hinarap ang tunay na Dragon Phantom ni Jiang Debay nang walang takot. Biglang nagbanggaan ang dalawa. Boom! Isang napakalaking tunog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Gamit ang Five Elements Beast at Jiang Debay bilang sentro, isang alon ng enerhiya ang Dam Alloy. Ang anino ng Five Elements Beast ay sumigaw sa kalungkutan, ngunit nabasag ng tunay na dragon ni Jiang Debay. Gayunpaman, agad ding nawala ang tunay na anino ng dragon ni Jiang Debay. Gayunpaman, hawak pa rin ni Jiang Debay ang Earth Immortal Magic Weapon Spear. Ang tunay na anino ng dragon ay isang katangian lamang ng sibat. Ang tunay na anino ng dragon ay nawala, ngunit ang natitirang momentum ng sibat ay hindi nabawasan. Isang putok ang direktang tumagos sa ulo ng Five Elements Beast. Boom 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 boom. Sa oras na ito, ang apat na itim na lotus ni Yang Yiyo ay sa wakas ay naabutan at sumabog sa isang iglap, na hamarang sa sibat sa paglago sa Five Elements Beast. Sumabog ang apat na itim na lotus ni Yang Yiyo at inalog din ang sibat ni Jiang Debay. Isang nakakakilig na suntok ang dumaan. Isang bakas ng takot ang sumilay sa mga mata ng Five Elements Beast. Minamaliit pa rin niya ang kapangyarihan ng mahiwagang sandata ng Earth Immortal. Muntik na siyang saksakin sa ulo gamit ang sariling mahiwagang kapangyarihan. Sa kabutihang palad, ang Master ay kumilos sa huling sandali. Matapos mamulat sa isang iglap, ang Five Elements Beast ay galit na galit, umungal, at sumugod kay General Debay. Pagkatapos ng isang mapurol, bang! Si General Debay ay tinamaan sa dibdib ng Five Elements Beast. Puff! Isang subaw ng lumang dugo ang tumalsik, at lumipad pabalik ng mahigit 10 metro ang layo bago pinatatag ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, isang bakas ng gulat ang sumilay sa mga mata ni General Debay. Hindi dahil sa hindi niya nakitang pinutol ng espada ni Yang Yiyo ang apat na itim na lotus na espada chi, ngunit hindi niya sineseryoso ang itim na lotus sword chi ni Yang Yiyo, dahil pakiramdam niya ay hindi niya kayang ipagpag ni Yang Yiyo ang kanyang baril. Gayunpaman, hindi niya inasahan na hindi lang siya niyugyug nito, kundi pati ang bibig ng kanyang tigre. Sa isang maikling sandali ng pagkagambala, siya ay hinawakan at sinampal sa dibdib ng Five Elements Beast. Nakatingin sa ibaba sa sandaling ito, ang kanyang dibdib ay nasugatan pa rin ng husto. Itinaas ni Yang Yiyo ang kanyang espada at lumutang sa tabi ng Five Elements Beast. Nakita rin niya na kahit na ang Five Elements Beast ay dehado, maaari itong lumaban sa Earth Immortal. Ito ay talagang isang hayop ng langit at lupa. Bilang karagdagan, ang Five Elements Beast ay nakaligtas lamang sa isang malaking sakuna, at ang lakas nito ay tumaas ng husto. Ngayon kasama niya, isang tao at isang hayop na nagsanib puwersa, hindi nakakagulat na masupol nila itong mayabang na Earth Immortal. Patayin! Sinigawan ni Yang Yiyo ang Five Elements Beast, at pagkatapos ay kumislap siya at nilaslas muli si Debay gamit ang kanyang espada. Kabanata 11:20, Isang dakilang tagumpay. Sa sandaling ito, si Jiang Debay ay talagang medyo naguguluhan. Ang isang demonyong halimaw ay sapat na para harapin niya, at kaya niya itong pigilan. Ngayon kay Yang Yiyo, na ang lakas ay hindi kasing lakas ng Distraction Realm sa ibabaw, siya ay medyo napagod. Lalo na't bakat na bakat ang dibdib niya sa mga kuko ng 5 elementong hayop, lalo itong nahirapan. Alam ni Jiang Debay na minamaliit niya ang lakas ni Yang Yiyo. Ngayon sa kaso ng pinsala, ang pag-atake ng isang tao at isang hayop ay dumating, at ang mukha ni Jiang Debay ay naging solemna. Sa sandaling ito, natagpuan din niya na may siyam na haligi ng liwanag na nagniningning sa malayo, na tila bumubuo ng isang tiyak na porma sayon. Hindi nakita sina Fan Tianping at Yu Chongsheng, at tila ang dalawa ay nakulong sa porma sayon. Naunawaan na ngayon ni Jiang Debay na ang tao at hayop na lumabas sa Xingchenmen ngayon ay hindi ang mga langgam na una niyang nakita, ngunit hindi mga ordinaryong bagay. Ang hininga na inilabas ng demonyong hayop sa realisasyon ay puno ng purong 5 elemento. Ito ay talagang kakaibang hayop na may kapangyarihan ng 5 elemento ng langit at lupa. Ang mga galaw ng espada ng batang lalaki sa spiritual realm ay mas malakas, at nagsimula na siyang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng laban, nakita ito ni Debay. Si Debay ay ipinanganak sa Lingtian Sword Sect, at ang sekta ay pangunahing nagsasanay ng espada. May mga master sa swordsmanship, kaya natural na nakita niya ang mga pahiwatig ng sword skills ni Yang Yiyo. Gayunpaman, si Debay ay hindi magaling sa espada. Matapos maging sa Lingtian Sword Sect, hindi siya nag-practice ng swordsmanship, kundi spearsmanship. Ang sibat ng Silver Dragon sa kanyang
Debay ay hindi magaling sa espada. Matapos maging sa Lingtian Sword Sect, hindi siya nag-practice ng swordsmanship, kundi spearsmanship. Ang sibat ng Silver Dragon sa kanyang kamay ay ang panghabang buhay niyang magic weapon. Pagkatapos magsanay ng paraan ng mga nakakalat na immortal, pinainit niya ang sibat at nilinang ito sa kanyang panghabang buhay na magic weapon. Alam na alam ni Debay kung gaano kalakas ang putok ngayon. Hindi banggitin ang isang halimaw sa maagang yugto ng kapigatian, kahit na ang isang magsasaka sa gitnang yugto ng kapigatian tulad ni Yu Chongsheng ay maaaring mapatay sa pamamagitan ng kanyang pagbaril. Hindi pa banggitin na ang isang maliit na cultivator sa spiritual realm ay maaaring yugyugan ang kanyang panghabang buhay na magic weapon sa isang putok. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang pagbaril na inakala niyang makapangyarihan ay hindi pumatay sa halimaw, ngunit natunaw ng halimaw. Hindi niya inaasahan na ang kanyang putok ay mayayanig ng isang maliit na distraction realm, at nabasag pa ang bibig ng tigre. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ni Jiang Debay ang isang maliit na magsasaka mula noong naglakbay siya sa mundo ng paglilinang. Sa oras na ito, tumingin si Jiang Debay sa magsasaka na parang langgam sa kanyang mga mata at tinadtad siya ng espada. Galit na galit ang halimaw at naglabas ng 5 kulay na liwanag sa buong katawan niya, na parang nagniningas na apoy. Sa ganoong eksena, ang puso ni Jiang Debay ay hindi namamalayan, at siya mismo ay hindi napansin ang pagbabagong ito. Ito ay isang pagpapakita ng kaduwagan. Ang mga labanan sa pagitan ng mga magsasaka ay kadalasang katulad ng sa mga mortal, na umaasa sa isang pagsabog ng momentum. Kung mahina ang momentum, maraming flaws. Ngunit si Jiang Debay ay isang first-level earthly immortal pagkatapos ng lahat, at mabilis niyang inayos ang kanyang estado, at ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay muling kuminang. Sa pagharap sa pag-atake ni Yang Yiyu at ng 5 Elements Beast, si Jiang Debay ay umungal, tunay na dragon, mamatay ka. Sa isang dagandong, sinaksak ng daan-daang anino ng baril si Yang Yiyu at ang 5 Elements Beast. Ang mukha ni Yang Yiyu ay nanatiling hindi nagbabago, ngunit siya ay walang awa. Alam niya na kung sasamantalahin niya ang katotohanan na ang Earth Immortal ay nasugatan at lumaban ng husto, maaari niyang patayin ang nagpapanggap na ito sa kanyang mga mata. Ang isang first level na Earth Immortal ay masyadong mapagpanggap at mayabang. Wind and Cloud Sword. Whirlwind Sword. Pagbuo ng Black Lotus Sword. Si Yang Yiyu ay walang awa at nagsagawa ng 3 kasanayan sa espada sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Ang mga anino ng espada sa kalangitan ay nakaharap sa mga anino ng baril sa kalangitan ng Jiang Debay. Bagamat alam ni Yang Yiyu na ang kanyang sword energy ay maaaring hindi makalaban sa sibat ng kalaban, palagi niyang nauubos ang kaunting kapangyarihan. Naisipan niyang tulungan ang 5 Elements Beast sa isang tabi, kasama ang 5 Elements Beast bilang pangunahing puwersa at ang kanyang sarili bilang auxiliary, at pagkatapos ay humanap ng pagkakataon na tambangan ng mga tao, na siyang kalamangan niya. Gaya ng inaasahan, ang 5 Elements Beast ay umungal, at ang makulay na 5 kulay na mga pattern ng buhok sa katawan nito ay sumabog sa nakakasilaw na liwanag, na hindi mas mahina kaysa sa enerhiya ng espada, at biglang inatake ang multo ng mahabang sibat sa kalangitan. Ang 3 sa kanila ay naglunsad ng kanilang pinakamalakas na pag-atake. Ito ay isa laban sa 2 sa field. Boom boom boom. Nakakabinging salpukan ang tunog. Una, ang sword energy ni Yang Yiyu ay nakaharap sa full sky long spear ni General Debay. Gaya ng inaasahan ni Yang Yiyu, hindi niya nalabanan ang mahabang sibat ng kalaban, ngunit lubos na pinahina ang kapangyarihan ng full sky long spear. Pagkatapos ay nawala ang sword energy ni Yang Yiyu, habang ang full sky long spear ni General Debay ay, at ang liwanag ay lumabo ng husto, halatang na-offset ng sword energy ni Yang Yiyu. Ang 5 elemento ng 5 Elements Beast ay sumunod na malapit. Ang parehong 5 kulay, ang pinakadalisay na 5 elementong kapangyarihan ay humarap sa madilim na full sky spear shadow ni General Debay. Sa sumunod na sandali, namutla ang mukha ni General Debay. Boom 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 boom. Matapos hawakan ng 5 kulay na mainit na kapangyarihan ang kanyang madilim na anino ng baril, para itong patay na puno at bulok na kahoy. Ang kanyang mga anino ng baril sa kalangitan ay nawala sa isang iglap, at pagkatapos ay hindi mabilang na 5 kulay na kapangyarihan ang umatake sa kanya ng mabangis. Puff! Tinamaan si Jiang Debay ng 5 elementong kapangyarihan ng 5 elementong hayop habang sumisigaw, at bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Ang pag-atake pagkatapos ng 5 elementong hayop at Yang Yiyu ay nagsanib puwersa ay lampas sa inaasahan ni Jiang Debay. Sa isang iglap ng martial arts, natalo si Jiang Debay at lumipad palabas sa hangin na may dugong bumulwak. Si Yang Yiyu ay naghihintay ng pagkakataon. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at umatake sa isang iglap. Sa sandaling ito, hindi niya kailangan ng mga kasanayan sa espada. Direkta siyang kumislap sa tabi ni Jiang Debay at sinaksak gamit ang isang espada. Puff! Sigaw ni Jiang Debay.
Ngunit siya ay sinaksak ni Yang Yio, na matagal nang pinaghandaan. Bukod dito, ang enerhiya ng Xuanhuang Sword sa Dragon Slaying Sword ay biglang sumabog sa katawan ni Jiang Debay nang ang sword energy ni Yang Yio ay na-activate. Sa sumunod na sandali, ang katawan ni Jiang Debay ay nagkapira-piraso. Isang gatas na puting liwanag ang tumakas at tatakas na sana. Gayunpaman, ang Five Elements Beast ay kumislap at nilamon ang kaluluwa ni Jiang Debay. Sa puntong ito, si Yang Yio at ang Five Elements Beast ay nagtulungan upang patayin ang isang first-level Earth Immortal na maihahambing sa huling yugto ng kapigatian. Nahulog ang isang sibat na pilak. Ikanaway ni Yang Yio ang kanyang kamay at hinawakan ang sandata ni Jiang Debay sa kanyang kamay. Para naman sa katawan ni Jiang Debay, matapos lamunin ng Five Elements Beast ang kanyang kaluluwa, ito ay naging espiritual na enerhiya ng langit at lupa at naglaho na parang liwanag ng bituin. Sanxian ay hindi orihinal na katawan ng laman at dugo. Ang katawan ng Sanxian ay isang katawan na pinalamutian ng lakas ng langit at lupa pagkatapos ng kabiguan ng kapigatian. Ito ang enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Kapag nawasak ang kaluluwa, natural na mawawala ang katawan ni Sanxian. Ito ay medyo katulad ng katawan ng Ghost Cultivator ni Wu Mokyo, na parehong mga katawan na pinalapot mula sa enerhiya ng langit at lupa. Guro. Lumapit ang Five Elements Beast at dumighay. Nakaramdam ng lamig si Yang Yio habang nakatingin sa Five Elements Beast. Nilamon ng nilalang na ito ang Yuanying ng isang makalupang immortal, at ito ay dumidiw dahil halatang puno ito. Kung ito man ay ang Yuanying ng isang magsasaka o ang Yuanying ng isang makalupang immortal, silang lahat ay nasa anyong tao. Sa opinyon ni Yang Yio, ang Five Elements Beast ay kumain ng tao. Ngunit sa puso ng Five Elements Beast, nilamon nito ang isang stream ng enerhiya na makakatulong dito na mapabuti ang cultivation nito. Sa hinaharap, subukang huwag kumain ng tao. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, binigyan pa rin ni Yang Yio ng babala ang Five Elements Beast. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao, at nakaramdam pa rin siya ng kaunting pagtutol nang makita niya ang Five Elements Beast na nilalamon ang Yuanying ng isang tao. Guro, ang aking nilunok ay isang dalisay na kaluluwa, na isang magandang bagay na makapagpapaunlad ng kaluluwa. Hindi pwedeng sayangin. Iniinsulto ng lalaking ito ang master noon, na sinisiraan ako. Ang paglunok ng kanyang kaluluwa ay isang magaang bagay, hehe. Ang Five Elements Beast ay parang unggoy. Nakikita niya na si Yang Yio ay naiinis sa kanyang paglunok sa kaluluwa ng tao, kaya nakahanap siya ng dahilan na maaaring parehong mambola sa kanya at malutas ang pagkasuklam ni Yang Yio, ang master. Dapat sabihin na ang Five Elements Beast ay napakatalino. Ngunit hindi mapabulaanan niyang ang kanyang sinabi. Ayon sa mukha nitong mayabang na lupang walang kamatayan noon, karapat-dapat siyang mamatay. Napakaganda ng dahilan ng Five Elements Beast, na para ilabas ang galit ng kanyang amo. Ahem. Kung gayon maaari mo lamang lunukan ang mga masasamang tao sa hinaharap, ngunit tandaan mo, hindi ka pinapayagang kumain ng mga tao ng basta-basta. Dapat mong malaman na ang pagpatay ng sobra ay parusahan ng langit. Naranasan mo na ang malaking kapigatian sa langit ng sunod-sunod. Kung hindi ka pinagkalooban, matagal ka nang pinatay ng makalangit na kapigatian, naiintindihan mo. Binalaan pa rin ni Yang Yio ang Five Elements Beast. Nang marinig ng Five Elements Beast si Yang Yio na nagsasalita tungkol sa Heavenly Tribulation, natakot din ito. Alam din nito na tama si Yang Yio, kaya tumanggo ito para ipakita na naiintindihan nito. Guro, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ng Five Elements Beast. Kinaikit ni Yang Yio ang kanyang mga mata at tumingin sa puwang ng porma sayo na nabuo ng kanyang siyam na clone sa lupa at sinabing, mayroon pa ring matandang immortal sa gitnang yugto ng tribulation. Ipaubaya ko na sa iyo. Natural na alam ng sariling clone space niyang kung ano ang nangyayari sa loob. Matagal na niyang naramdaman na may dalawang cultivator sa tribulation period sa clone space. Isang cultivator sa unang bahagi ng tribulation ang pinatay ni Wu Mokyo, Sister Mei at Daor. Ngayon ay mayroon lamang isang magsasaka sa gitnang yugto ng kapigatian na may ilang paraan at nasangkot kay Sister Mei at sa dalawa pa. Master, wait and see na lang. Lalamunan siya ng haring ito sa 1 minuto. Labis na ipinagmamalaki ng Five Elements Beast. Habang nagsasalita, lumipad ito pababa at lumipad papunta sa clone space ni Yang Yio. Si Yang Yio ang pinaka nasa sabik. Alam niya na pagkatapos pumasok ang Five Elements Beast, ang kapalaran ng cultivator sa gitnang yugto ng tribulation ay tiyak na mapapahamak sa isang salita kamatayan. Bagamat nakakapanabik ang labanang ito ay isang malaking tagumpay. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.